Kabanata 1681 hanggang 1690. Sa makatuwid, hindi siya nagsanay ng anuman sa lahat, at ang iba ay karaniwang nagtrabaho sa kanilang sarili, at nagsanay ng kanilang sarili. Lumilitaw na ngayon na ang ebolusyon ng mga kasosyo ay mas mataas kaysa sa naisip niya. Tila dapat itong isagawa ng magkasama. Boss, okay lang ba? Nakangiting dumaan si XXC kay Tang Wulan. Binigyan siya Tang Wulan ng thumbs up. Tumawa si XXC at lumagpas sa kanya, ngunit sa sandaling ito, ang boses ni Tang Wulan ay nagmula sa kanyang tainga, pagkatapos kong bumalik, hayaan mo akong subukan din ito. Matagal ko na itong hindi napag-usapan sa iyo. Ang presensya ng taong ito na inaasahang magiging kauna-unahang sensitibong pag-atake sa hinaharap ay suray-suray, at agad na bumagsak ang kanyang mukha. Ang malakas na pag-atake ay natural na pumipigil sa maliksi na pag-atake, at si Tang Wulan ay hindi si Jiang Zonheng. Ang kanyang mental na kapangyarihan ng konkretong antas ng pag-iisip ay mas malakas kaysa kay Jiang Zonheng para sa paggalugad sa mga pagbabago ng dragon ng oras at espasyo. Higit sa lahat, sa harap ni Tang Wulan, natural na medyo napahiya si XXC. Bilang karagdagan, pinigilan din ng bloodline ng Golden Dragon King ang kanyang martial soul. Nagpapakitang gilas. Deserve it. Nakangiting sabi ni Yuanan Yahui. Nagpapakitang gilas. Nararapat ito. Si Li Zhengguo ay palaging magaling sa pagmamalaki. Binigyan siya ni XXC ng isang kilos ng panghahamak at itinaas ang kanyang ulo. Anyway, nanalo siya at tapos na ang gawain. Sa sandaling ito, sa mga Diyos ng digmaan sa kabilang panig, ang pinakamataba ay lumabas. Ang waistline ng taong ito ay malamang na mas mataas kaysa sa kanyang taas, at ang kanyang mukha ay nakangiti din, medyo katulad ng nakangiting Dao Luo Hujie Tang Wulan at ang iba pa na nakilala sa Star Luo Empire. Tinapik ng isang ito ang kanyang tiyan, at sinabi kay Tang Wulan at sa iba pa, narinig ko na ang isa sa Shrek 7 Devils ay may isang food-type spirit master na ang espiritu ay steamed bun. Well, ang aking espiritu ay may kaugnayan din sa pagkain. Bakit wala tayong laro? 14 ang numero sa lalaking ito. Ika-14 na Diyos ng digmaan. Nagulat sandali si Xu Lizi, at ang sitwasyon ng God of War na nagkusa na humingi ng labanan ay tila iba sa mga karaniwang tuntunin ng Temple of War. Ngunit ang kabilang partido ay aktibong nag-imbita sa kanya, at wala siyang dahilan upang maging duwag. Sa pagtingin kay Tang Wulan, tumanggaw si Tang Wulan sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay para kay Xu Lizi ay tulong, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paglilinang ay talagang kakaiba sa mga tao sa Shrek. Ang kalaban ay ang ika-14 na Diyos ng digmaan lamang, at nadama ni Tang Wulan na hindi magiging problema para kay Xu Lizi na ibigay ang gayong kalaban kay Xu Lizi. Kaya nag-walk out din si Xu Lizi. Ang kanilang mga figure ay medyo magkatulad. Pero mas mataba pa yung katapat. Ang Shrek 7 Devils, Xu Lizi, humihingi ng payo sa iyo. Ang 14 na Diyos ng digmaan ay ngumiti at nagsabi, sa madaling araw, ang ika-14 na Diyos ng digmaan sa templo ng digmaan. Pamagat, gluttony. Hiyas. Anong pamagat ito? Si Xu Lizi ay natigilan saglit. Ito ay hindi isang hiyas, ito ay katakawan. Ito ay isang partikular na malupit na nakakain na katakawan. Ako ang mata ko na Dao Luo. Hihihi. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Xu Lizi, tinawag ng lalaking ito ang sarili, baka gusto niyang kainin ang sarili. Gluttony Dao Luo. Ang pamagat na ito ay lubhang kakaiba. Ano ang magiging espiritu niya? Halika nga dito, maglapitan tayong dalawa. Hindi tulad ng dati nang hindi nasabi na si Leian Dao Luo, mukhang masigasig ang glutton Dao Luo na ito. Ngumiti din si Xu Lizi, okay. Hinahamon ng Shrek Academy Battle Temple ang ikalawang laro, ang labanan sa pagitan ng dalawang matatabang lalaki. Sa oras na ito, ang magkabilang panig ay nakapasok na sa kalasag, si Glutton Dao Luo ay laging nakangiti sa umaga, at sinenyasan si Xu Lijibi, simulan. Magsimula na tayo. Seryosong tumanggaw si Xu Lizi. Bigyan mo ako ng tinapay para makakain. Ngumiti si Glutton Dao Luo, at pagkatapos ay lumipat siya. Sa sobrang chubby niya, nabigla siya nang gumalaw siya. Dahil sobrang bilis. Siya ay tumingkayad, pakiramdam na parang nagre-rebound siya sa kanyang malaking figura, at sa susunod na sandali ay dumating siya sa harap ni Xu Lizi na parang kanyan. Sumilip gamit ang dalawang kamay, lumitaw ang isang pares ng payat na maikling stick sa kanyang pagkakahawak at tinusok ang tiyan ni Xu Lizi. Kukunin ko, naloko ako, ang taong ito ay mula sa Agile Attack System. Alam ni Xu Lizi sa isang sulyap na siya ay naloko. Walang alinlangan na kahit na ang Food-type Spirit Master ay may tiyak na combat effectiveness, ang isa na pinakatakot ay ang Agile Attack-type Spirit Master. Dahil mabilis ang kalaban, natural na mas kakaunti ang mga pagkakataon para makapag-perform siya. Nang hindi sinusubukang umiwas, alam na alam ni Xu Lizi ang kanyang bilis. Umatras siya ng kalahating hakbang gamit ang kanyang kanang paa para mas maging matatag ang kanyang figure, at sabay na itinulak pasulong ang kanyang mga kamay.
Sa isang iglap, ang kanyang mga palad ay nagpapagod na, at ang hininga ng buong tao ay nagbago din ng husto. Si Shen Ning ay parang bundok. Ding-ding. Mayroong dalawang malulutong na tunog, at ang dalawang maiikling stick ay tumalbog sa mga kamay ni Zuan Yu. Niyugyug din ni Xu Lizhi ang kanyang buong katawan, dumulas pabalik. Gulat na sinulyapan siya ni Glutton Daoluo, ngunit hindi tumigil saglit ang kanyang mga galaw. Umikot ang tao na parang pang-itaas, halos nakabitin sa harap niya, at nasa likod siya ni Xu Lizhi. Nagmamadaling tumalikod si Xu Lizhi at ikinaway ang kanyang mga kamay. Isa pa rin itong misteryosong kamay ng Jade, na humaharang sa atake ng kalaban. Napakabilis ng mga galaw ni Glutton Daoluo, ngunit ipinakita rin ni Xu Lizhi ang kanyang liksi, nakatayo sa pwesto at patuloy na umiikot, hindi nilalabanan ang bilis ng kalaban, ngunit ang isang pares ng mahiwagang kamay ng Jade ay napakahigpit upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Maya't maya ay may banggaan. Gayunpaman, mula sa panlabas na sitwasyon, ang sitwasyon ni Xu Lizhi ay malinaw na hindi optimistiko. Sa sandaling ito, wala na siyang oras para palayain ang kanyang martial soul, at hindi man lang siya bibigyan ng pagkakataon ng kabilang partido. Sa katunayan, ang kanyang martial spirit ay isang steamed bond lamang, at mahirap sabihin kung gaano kahusay ang epektong may lalabas nito. Ang dalawang panig ay malapit na nagbanggaan sa loob ng isang maliit na lugar, at si Glutton Daoluo ay nakakuha na ng mataas na kamay. Hindi lumuwag ang ekspresyon ni Yutian Daoluo Guanyu dahil sa sitwasyon sa court, ngunit bahagyang sumimangot. Manalo man siya sa larong ito, walang maipagmamalaki. Ang kalaban ay isang food-type spirit master, at ang 14 na God of War Glutton Daoluo ay isang maliksi na uri ng pag-atake. Halatang medyo bullying ito. Hindi maluwalhati ang manalo. Bukod dito, natuklasan ni Guan Yu sa pamamagitan ng pagmamasid na sa Shrek Academy, na pinamumunuan ni Tang Wulan, ang mga kabataang ito ay tila walang pakialam sa sitwasyon sa court, at hindi nagpakita ng anumang pagkabalisa dahil nahulog si Xu Lizhi sa hangin. Hindi ito normal. O dahil may tiwala pa rin sila sa mga K-barkada nila. Ang dating panalo ni Xi ay talagang madali. Kahit na may mga dahilan para sa kawalang ingat ni Lian Daoluo, sa parehong paraan, ang lakas ni Xi ay talagang nalampasan ang paghatol ng Diyos ng digmaan. Ito ang tunay na dahilan ng pagkatalo sa laro. Ang isa sa 7 Shrek monsters, na karaniwang hindi nagpapakita ng mga bundok o hamog, ay may napakalakas na lakas sa aktwal na labanan, at ang martial arts ay kakaiba. Ito ay ganap na lampas sa paghatol. Ang isa ay ganito na, kung gayon, ang isa pa ba sa 7 Shrek na halimaw ay tulad niya, magiging simple ba ito? Alam mo, sa kasaysayan ng Tang Sect at Shrek, hindi dahil walang food-type war spirit masters na may malakas na combat effectiveness. Halimbawa, ang Oscar ng unang henerasyon ng Shrek 7 Devils, ang God of Kukeri Daoluo. Sa makatuwid, si Guan Yu ay hindi nagpapahinga at patuloy na nanunood ng laro ng malapitan. Sa pagkakataong ito si Shrek ay dumating ang lahat, sa kanyang opinyon, ito ay pagsubok din para sa mga Diyos ng digmaan sa Templo ng Digmaan. Isa rin itong magandang pagkakataon para makilala ang isa't isa. Ding! Bumukas ang mga kamay ni Xu Lizhi sa isang malutong na tunog na medyo mas maliwanag kaysa dati, at tumambad ang gitnang walang laman na pinto. Nang walang oras para palabasin ang kanyang martial soul, sa wakas ay hindi na niya ito napigilan. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay isang title Daoluo level existence. Sa ilalim ng seryeng ito ng malalakas na pag-atake, ang maikling stick ni Glutton Daoluo ay patuloy na naglalabas ng iba't ibang katangian ng kakayahan sa espiritu tulad ng pagbubutas, pagsabog, at pagpunit. Maging ang makamay ni Zuan Yu ay medyo hindi mapigilan sa mahabang panahon. Lumapit si Glutton Daoluo sa isang iglap, at ang isang pares ng maiikling stick ay nakaturo sa dibdib ni Xu Lizhi. Ang kinalabasan ay tinutukoy. Sa panig ng God of War, karamihan sa mga Gods of War ay naisip na ang laro ay tapos na, at ang kalaban ay mabibigo bago pa man mailabas ang espiritu ng laro. Isang sinag ng liwanag ang biglang lumiwanag mula sa dibdib ni Xu Lizhi. Dang! Sa malakas na ingay. Sa pagkakataong ito, si Glutton Daoluo ang umatras. Naramdaman na lang niya na nasa dingding ang kanyang mixing stick. Tapos nakita ko si Xu Lizhi na ngumisi sa kanya. Ang isang serye ng mga singsing ng espiritu ay bumangon na mula sa ilalim ng mga paa. Kasabay nito, sa dibdib ni Xu Lizhi, isang malaking protective goggles ang hindi alam kung kailan ito lumitaw doon. Labanan ang baluti. Ang balde na baluti ay nagliliwanag, at ang buong katawan ay ipinakita bilang isang hugis bond. Oo, ang breastplate ni Xu Lizhi ay talagang inilarawan bilang isang tinapay, na mukhang medyo nakakatawa. Gayunpaman, ang battle armor na ito mismo ay nagpapalabas ng isang malabong makulay na halo, na ganap na nagpapakita ng kanyang splicing. 4 na karakter na battle armor. Sa pagkakataong ito, kahit na ang ibang mga Diyos ng digmaan ay malinaw na itong nakikita. Iyan ay isang 4-character battle armor. Kahit na ang isang tao ay mayroon nito, dalawang magkasunod na tao ay may 4 na karakter na panlaban na armor. Masyadong abnormal ito. Kailan kaya walang halaga ang 4-character battle armor?
Alam mo, ngayon ang banal na craftsman na si Zhenhua ay halos hindi na nagpapanday. At ang 4-character battle armor ay lumitaw sa araw ng eksaminasyon sa pasukan ng Shrek Academy at sa oras na ito sa Shrek 7 Devils ng sunod-sunod, na walang alinlangan na ganap na nagpatunay na ang alamat na si Tanghulan ng Huwad ng Langit ay totoo. Dahil sa pisikal na mga kadahilanan, ang mahiwagang craftsman na si Zhenhua ay may mababang antas ng tagumpay para sa Tianduan, at bihira siyang gumanap ng Tianduan. Pagkatapos, ang paglitaw ng isang bagong-bago at batang Heavenly Forge Blacksmith, at ang paglitaw ng isang henerasyon ng mga Master Craftsman, masyadong halata kung ano ang ibig sabihin nito sa Spirit Master World. Sa madaling salita, ang pagkakakilanlan ni Tanghulan bilang isang Master Craftsman ay totoo. Hangga't handa siyang magbayad ng isang tiyak na halaga, kahit na protektahan siya ng Templo ng Digmaan at ligtas siyang ipadala sa labas ng Central Legion, malamang nasisang-ayon ang Templo ng Digmaan. Walang sinuman ang handang masaktan ang isang banal na craftsman, mas advanced ang Espiritu Master, lalo na, sino ang hindi gustong magkaroon ng isang 4-character battle armor tulad ng isang pangalawang buhay. Ang kapangyarihan ng isang 4-character battle armor master ay talagang ang rurok ng pag-iral sa mundo ng mga Soul Master. Bagamat si Yutian Daoluo Guanyu ay nasa antas lamang ng isang demigod, kung ang kalaban ay walang 4 na karakter na panlaban na armor ng parehong antas kapag kaharap ang mga Diyos, kung gayon siya ay ganap na hindi natatakot. Ito ang kapangyarihan ng 4-character battle armor. Ang steamed bonds ay wala sa plits. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Shu Lizhi na palayain ang kanyang martial soul. Pagkatapos ay nakita ng lahat na ang isang bilog ng mga singsing ng espiritu ay mabilis na tumaas mula sa kanya. Itim, itim, itim. Ang 10,000 taong mga singsing ng espiritu ay lumitaw sa pagkabigla. Hanggang sa ika-9, lahat ng itim na espiritu ay nagriring. Sa simula, kinuha ni Shu Lizhi ang Hanyuan Immortal Grass, na humadlang din sa kanya na may sama ang 100,000 taong kaluluwa sa hinaharap. Ngunit ang epekto ng Hanyuan Immortal Grass sa kanya ay napakalaki na hinding-hindi ito mapapailalim sa 100,000 taong kaluluwa. Oo, tama, ngayon si Shu Lizhi ay opisyal ng naging isang pinamagatang Daoluo. Bagamat katatapos lang niyang pumasok, isa na siyang may titulong Daoluo na karapat-dapat sa kanyang pangalan. Kahit isang hakbang mas maaga kay XCXC. At saka, huwag kalimutan na isa siyang Food-type Spirit Master. Nais ng mga Panginoong Espiritu ng uri ng pagkain na makapasok sa may pamagat na antas ng Daoluo, kung gaano karaming beses na mas mahirap kaysa sa hindi alam ng mga ordinaryong Panginoon ng Espiritu. Kung hindi dahil sa Hanyuan Immortal Grass na pinagsama-sama ang kanyang mga ugat at itaguyod ang kanyang malalim na mga nagawa, hinding-hindi niya makakamit ang hakbang na ito. Ang malakas na lakas ay palaging binuo sa premise ng sapat na mapagkukunan. Mabilis na gumalaw ang incantation. Bago ang kalaban ay naglunsad ng isang pag-atake, ang 3 bonds ay pinalamanan na ni Shu Lizhi sa kanyang bibig, nakaumbok ang kanyang mga pisngi, at pagkatapos ay nakatitig sa kaharap na Glutton Daoluo, na parang sinasabing, sinungaling ka. Hindi nagmamadaling umatake si Glutton Daoluo sa pagkakataong ito, ngunit tumingin sa 4 na character na battle armor ni Shu Lizhi, at napabulalas, iba ang 4-character battle armor. Fatty, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Totoo ang title ng gluttony Daoluo ko, I really love eating, otherwise I can't maintain such a good chopstick. Haha, may kinalaman ba ito sa pagkain? Chopsticks. Nang marinig ang martial spirit na ito, lahat ng mga tao sa gilid ni Shrek ay hindi napigilan ang pagkibot ng kanilang mga bibig. Hindi na sila nagulat na mayroon silang chopsticks na martial spirit. Pagkatapos ng lahat, ang mga martial spirit ay patuloy na nagbabago, at anumang uri ng pag-iral ay posible. Gayunpaman, upang linangin ang mga chopsticks sa title Daoluo, ito marahil ang una sa kasaysayan ng Soul Master. Sa wakas ay nilamon ni Shu Lizhi ang Recovery Big Meat Bun, Xingling Xiaolong Bun, at Bloodthirsty Bean Paste Bun, umuso, at sinabing, halika na. Ngumiti si Glutton Daoluo at sinabing, okay. Pagkatapos ay hayaan mong makita mo ang aking sandata sa labanan. Hindi na niya uulitin ang mga pagkakamaling ginawa ni Lian Daoluo. Totoo ito kahit Food Soul Master lang ang kalaban. Ang Gluttony Daoluo ay palaging nagsusulong na ang maliksi na uri ng pag-atake ng Spirit War Masters ay dapat ang pinakamaingat kapag nakikipaglaban. Dahil ang maliksi na sistema ng pag-atake ay nangangahulugan ng pag-atake ng isang malakas na depensa at marupok, hindi nito dapat bigyan ng pagkakataon ang kalaban na sakupin ang kanyang mga pagkakamali. Isang layer ng light pink na halo ang lumabas mula sa kanyang katawan, ayon sa pagkakasunod-sunod ay nagmamadaling lumabas sa mga kasukasuan ng kanyang katawan na nakatago na sa taba, at naging manipis na baluti na tumatakip sa buong katawan. Pink na armor ng labanan. Itugma ito sa kanyang figure. Paano ko ito ilalagay, hindi ito madaling ilarawan. Si Glutton Daoluo mismo ay walang pakialam. Ang battle armor area sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumalat, at siya ay tumalon sa lugar, at ang mga chopstick sa kanyang kamay ay nagbigay din ng maputlang kulay rosas na liwanag. Ipapakilala kita sa battle armor domain ko. Ang pangalan nito, Space Jump.
Nang marinig ang pangalan ng field na ito, medyo sumama ang pakiramdam ni Shu Lizzie. Sa susunod na sandali, ang pink na halo ay nasa buong madla. Napakatalino ng Gluttony Daoluo sa madaling araw, at kilala sa pagiging mahusay sa pag-iisip sa labanan. Noong ipinakita ni XCXC ang 4-character battle armor noon, natuklasan na niya na hindi kumpleto ang battle armor ng kalaban. Sa oras na ito, naglabas lang ng breastplate si Shu Lizzie. Nangangahulugan ito na malamang na hindi na kumpleto ang 4-character battle armor ng kalaban. Sa katunayan, hindi madaling gumawa ng kumpletong 4 na character na armor ng labanan. Hindi yun magagawa ng isang dalubhasang manggagawa lamang, at nangangailangan din ito ng hindi mabilang na pagsusumikap mula sa isang panday sa ika-9 na antas. At nangangailangan din ito ng oras. At hindi magkakaroon ng domain ang hindi kumpletong battle armor. Sa makatuwid, mula sa isang tiyak na punto ng view, kahit na ang 4 na character na battle armor ay mas malakas sa bahagi, ito ay hindi kasing kumpleto ng 3 character battle armor kapag ito ay hindi kumpleto. Ang maagang umaga ay nagbigay din ng malaking kahalagahan kay Shu Lizzie, at agad na ginamit ang kanyang battle armor domain nang walang pag-aalinlangan. Space Jump, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan. Sinabi pa niya sa kanyang kalaban ang epekto. Ang bagay na ito ay mahirap bantayan, sabihin kay Shu Lizzie, para lamang ilagay sa kanya ang higit pang psikolohikal na presyon. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at ang ekspresyon sa mukha ni Shu Lizzie ay agad na naging seryoso. Sinasaklaw ng pink na ilaw ang halos buong lugar sa buong lugar. At nasa gitna siya ng field, halatang hindi makatotohanan ang gustong sumugod sa hanay na ito, lilipat din ang mga tao. Kumikislap ang liwanag, at nawala si Glutton Daoluo. Ang susunod na sandali ay lumitaw sa malayo. Napakasaya ba ng aking larangan? Wala siyang kakayahan ng mga katangian ng espasyo, ngunit maaari niyang palakihin ang kanyang bilis sa sukdulan sa pamamagitan ng field, at gamitin ito ng tuloy-tuloy upang gumalaw kaagad. Para sa Agile Attack Type War Spirit Master, isa lang itong mahiwagang kasanayan. Muling kumislap ang liwanag, at muling lumitaw si Glutton Daoluo sa likod ni Shu Lizzie, at ang mga chopstick ay direktang tumusok sa kanyang leeg. Ang reaksyon ng stress ay nagdulot kay Shu Lizzie na sumugod at humakbang, habang bahagya na pinaikot ang kanyang katawan. Tapik ang mga kamay sa likod niya. Kasabay nito, 2 purple-black steam bonds din ang itinapon sa likuran niya. Ang liwanag ay kumikislap, pinasisigla ang epekto ng field sa madaling araw. Ang katawan ay nasa harap na ni Shu Lizzie nang muli siyang lumitaw, at si Shu Lizzie ay nahuhulog pa rin sa mga oras na ito, na parabang tinatamaan niya ang chopstick ng isang tao. Malakas na pumutok ang 2 mapanirang explosive pack na itinapon sa likuran niya, dahilan para medyo manginig ang mga shield ng buong venue. Nang pilipitin niya ang kanyang katawan, halos imposible, ang katawan ni Shu Lizzie ay biglang naging ilusyon, lumihis sa gilid mula sa orihinal na track, halos panasan ang kanyang mga chopstick. Ha! Isang malambing na boses ang pinakawala ni Glutton Daoluo. Hindi niya inaasahan na biglang bumilis ang bilis ni Shu Lizzie. Dahil ba ito sa epekto ng pagtaas ng won? Dapat may kinalaman ito sa mga bonds na kinain niya. Hindi ako makikipaglaro sa iyo. Ang boses ni Shu Lizzie ay tumunog sa sandaling ito. Nagulat si Glutton Daoluo sa madaling araw, at halos agad na hinimok ang kapangyarihan ng domain na mag-flash sa malayo. Malinaw na ito ang pinakamatalinong paraan upang maiwasan muna ang panganib. Gayunpaman, nang siya ay nasa larangan ng pagganyak at nais na muling gumawa ng isang pagtalon sa kalawakan, nagulat siya nang makitang nabigo ang pagtalon sa kalawakan. Oo, nabigo lang. Kasabay nito, malinaw niyang nakita na ang isang layer ng dark yellow battle armor, na may malabong makulay na halo, ay ganap na bomb alot kay Shu Lizzie. Kasabay nito, halos agad na nilamon ng maliwanag na dilaw na domain light ang kanyang buong domain light. Pagpigil sa larangan. Ito ay pagsugpo sa domain. OMG! 4 na character na battle armor field. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa gilid ng Temple of War. Ang ilang 4-character battle armor at isang kumpletong set ng 4-character battle armor ay talagang hindi isang konsepto. Ang 4-character battle armor ay halos isang nakakatakot na pag-iral na maaaring itaas ang isang ordinaryong may pamagat na Daoluo sa isang antas na malapit sa limitasyon ng Daoluo. Sino ang makakapag-isip na maaaring linangin ng isang food-type Spirit Master ang title Daoluo? At maaari ding magkaroon ng set ng 4-character battle armor. Ito ay ganap na salungat sa sentido komun. Ang hindi nila alam ay ang 4-character battle armor ni Shu Lizzie ang unang kumpleto at buong set ng 4-character battle armor sa Shrek 7 Monsters. Magagamit lang niya ito pagkatapos maabot ang antas ng title Daoluo. Simple lang ang dahilan. Bilang isang food-type Soul Master, si Shu Lizzie ang pinakamahina sa 7 Shrek Monster sa mga tuntunin ng pangkalahatang pagiging epektibo ng labanan. Sa makatuwid, pagkatapos makipag-usap sa lahat, si Tangwulan ang unang gumawa ng 4-character battle armor para sa kanya. Para lang magkaroon siya ng mas magandang proteksyon sa sarili. Ang domain na may 4 na character na battle armor ay may kumpletong epekto sa 3 character na battle armor domain. Paano makukumpleto ang space jump sa madaling araw sa ilalim ng pagsugpo sa domain?
Sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang pagdilim ng kalangitan sa paligid niya. Ang buong tao ay nahulog sa isang malaking anino. Sa paningin ng mga tao sa Temple of War, biglang lumitaw sa gitna ng venue ang isang malaking bapor na may diameter na mahigit 50 metro. Mahusay na tao na si Glutton Daoluo. Isang marahas na dagandong ang umalingaw sa buong madla, at isang malupit na aura ng pagkawasak ang tumama sa kalasag. Shu Lizhi, ikapitong kaluluwa kasanayan, Wan tunay na katawan, bapor. Ito ang tunay na katawan ni Wan sa ilalim ng pagpapalaki ng 4-character battle armor. Patuloy na pumipintig ang talukap ng mata ni Guan Yu, at naisip niya sa sarili, alam kong hindi ganoon kadali ang batang ito. Umagang umaga, akala mo niloko ka na ng mga tao, bakit hindi ka naloko ng iba? Sa isang kumpletong 4 na karakter na armor ng labanan, natatakot ako na posibleng hamanin ang mataas na Diyos ng digmaan. Matapos makita ang 4-character battle armor sa katawan ni Shu Lizhi, lahat ng Gods of War sa presensya ng Shrek Academy ay itinaas ang kanilang pangkalahatang pagtatasa sa ibang antas. Nagsimulang magseryoso ang ekspresyon ng lahat. Sa katunayan, naramdaman ni Tang Wulan na tama lang si Shu Lizhi na harapin ang gayong Diyos ng digmaan na naranggo sa mga 12 o higit pa. Bagamat isa na siyang may pamagat na Daoluo, at mayroon pa rin siyang 4 na character na battle armor. Ngunit kung paano sabihin ng Food type Soul Master ay higit sa lahat ay Oiliari, ang ika-8 at ika-9 na dalawang soul na kakayahan ni Shu Lizhi ay pawang Oiliari. Hindi gaanong nadaragdagan ang kanyang lakas sa pag-atake. Kung makatagpo siya ng isang mas malakas na tao, sa sandaling makalaya siya sa kanyang bapor, magkakaroon siya ng problema at maaari lamang makipaglaban sa kalaban. Sa templo ng digmaan, malamang na mayroong higit pang mga pagsubok sa likod ng mga ito, at malinaw na hindi ito isang matalinong hakbang upang labanan para sa pagkonsumo. Ang dagandong ay tumagal ng mahigit 10 segundo. Biglang bumukas ang bapor, at ang isang figure ay itinapon na parang punit na sako, at nahulog sa lupa na may poof. Agad na nakoma ang Glutton Daoluo, at ang kanyang katawan ay napuno ng isang layer ng purple at black. Ang ilaw ay nagtatagpo at ang bapor ay nawawala. Si Shu Lizhi ay lumitaw sa lugar na may ngiti, at maging ang battle armor ay binawi. Medyo namutla ang mukha niya. Medyo nag-aatubili na ay motivate ang 4-character battle armor sa kanyang cultivation base. Ito ay dahil ang kanyang sariling kaluluwa kapangyarihan ay sapat na malakas at ang kanyang pundasyon ay matatag. Shu Lizhi, manalo. Nagtagumpay ang pangalawang promosyon. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at si Tang Wulan ay nagkusa na salubungin siya at niyakap siya. Palaging nakangiti si Shu Lizhi. Gusto mo akong kainin, pinasingaw ko siya. Taos pusong sinabi ni Xi, Fatty, lalo kang gumagaling. Pinandilatan siya ni Shu Lizhi na may inis na tingin, halika. Gusto mo bang sabihin sa susunod na pangungusap na mas malapit ka pa sa iyo? Agad na ipinakita ni Xi ang hitsura na talagang naiintindihan mo ako, at biglang nagdusa ng mas maraming roll of eyes, maging ang tingin ni Ye Xinglan ay lumapit. Naramdaman ang tingin sa mga mata ni Ye Xinglan, biglang naging tapat si Xi. Sa 7 Monsters, ang 2 taong pinakakinatakutan niya ay sina Yuan Enyahui at Ye Xinglan. Hindi siya natatakot kay Tang Wulan, mabuti silang magkapatid. Gayunpaman, hindi niya kayang saktan ang 2 babaeng ito. 2 panalo. At ang mga eksena ay tila malapit sa isang durog na tagumpay. Ang 2 Diyos ng digmaan sa templo ng mga digmaan ay natalo pa ng walang pagkakataon. Nawala sa 4-character battle armor. Masasabi, ngunit sa parehong paraan, ang lakas na ipinakita ng Shrek Academy ay sapat na nakakagulat. Ang isang 4-character battle armor master ay magiging isang top-notch existence sa buong Soul Master World. Anumang puwersa ng partido ay maaaring magkaroon ng 4 na karakter na battle armor master, at ang pangkalahatang pagsusuri ay tataas ng isang hakbang. Sa orihinal sa Shrek Academy, mayroon lamang 2 extreme Daoluo na talagang na-evaluate bilang 4-character battle armor masters. Bilang karagdagan, ang 2 limitasyon ng Tang Sect na si Daoluo. Ang 4 na 4-character battle armor masters ay nakakamangha na. Ngunit ngayon ay may isa pa, at ito ay isang nakababatang henerasyon pa rin. Nangangahulugan ito na binigyan ng sapat na oras para magkaroon ng Master Craftsman ng Shrek Academy, halos makakagawa na sila ng mass produce ng 4-character battle armor masters. Ito ang pinaka-nakakatakot na lugar. Sa makatuwid, ang mga mukha ng lahat ng mga Diyos ng digmaan sa Temple of Wars ay nagbago ng kulay sa oras na ito. Napabuntong hininga si Guan Yu sa kanyang puso, talagang hanggal ang Federation. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin nila malinaw na nakikita kung ano ang tinataglay ng muling itinayong Shrek Academy. Si Shrek at Tang Sect na ngayon ang mga pinuno ng iisang tao. Masasabing sila ay isang kumpletong kabuuan. Sa Master Craftsman na ito, hindi na mapipigilan ng federal government ang kanilang muling pagsibol. Ito ang pinaka-nakakatakot na lugar. Ngayon lahat ng tao mula sa Shrek Academy ay dumating sa Temple of War, walang alinlangan na may layunin na ipakita ito. Siyempre alam ni Guan Yu ang tungkol sa pagpilit ng Tang Sect ng Federation. Nagsanib puwersa sina Tang Sect at Shrek para ipahayag ang kanilang kawalang kasiyahan.
At walang mga extreme Daoluo na lumabas sa entablado. Maaari nilang ganap na ipaliwanag na ito ang pag-iisip ng nakababatang henerasyon at walang kinalaman sa kanila. Kahit na ang labanan ngayon ay natalo, maaari silang umiwas ng kaunti. Gayunpaman, ngayon tila ang templo ng digmaan ay talagang kayang sugpuin sila. Sa sandaling ito, isa pang tao ang lumabas sa Shrek Academy. Si Ye Xinglan ang nakatitig kay Xe kanina. Star God Daoluo Ye Xinglan. Binigyan na ni Shu Lizhi ang kanyang sarili ng titulo, ngunit naramdaman ni Ye Xinglan na hindi ito maganda, kaya hindi niya ito hinayaang gamitin ito. Ngunit ang sariling titulo ni Ye Xinglan ay naitakda na. Tulad ng kanyang martial soul, title, Star God. Si Ye Xinglan ay may napakagandang hitsura, ngunit siya ay may kaunting lamig, at ang kanyang mga mata ay malalim at nakatuon. Nakapusod lang ang mahabang buhok kaya napakaayos ng buong tao. Nang lumayo siya sa kanyang mga kasama, para itong invisible na espada na dahan-daang sumusulong. Ang kanyang tingin ay bumagsak ng diretso sa mga nangungunang Diyos ng digmaan. Magsasalita pa sana siya, ang boses ni Tang Wulan ay nagmula sa kanyang tainga. Sumimangot si Ye Xinglan, pagkatapos ay dahan-daang sinabi, gusto kong hamanin ang No. Tatlong God of War. Ang templo ng digmaan ay talagang mahalaga sa lahat ng tao sa Shrek, kabilang ang No. Isa, No. Dalawa, at No. Tatlo. Nandoon ang lahat ng tatlong War God. Ang No. Apat na Diyos ng digmaan ay wala doon, at ang No. 5, No. 7, at No. 8 ay nasa likod. Ang orihinal na intensyon ni Ye Xinglan ay hamanin ang No. Isang God of War, at sa udyok ni Tang Wulan, nagatubili siyang nagbago ng isip. Ang No. Tatlong God of War, ay isa ng ganap na mataas na God of War, Super Daoluo. Tumingin ang God of War No. Tatlo kay Guan Yu. Napatingin din sa kanya ang mga kasama sa paligid. Sa labanan sa pagitan ng Temple of War at Shrek Academy, natalo na sila ng dalawang magkasunod na laro, at hindi nila kayang matalo. Kung matalo ka ulit, paano maliligtas ang mukha mo? Bukod dito, kinuha nila ang inisyatiba upang hamanin ang pangalawang laro, na lumabag sa ilan sa mga patakaran ng Temple of War. Kaya pala hindi ako nanalo. Ang Glutton Daoluo na binuhat pababa ay talagang gising, at si Shu Lizhi ay maawain pa rin. Pero hindi niya din ilat ang mga mata niya, nakaramdam lang siya ng sobrang hiya. Hindi niya ginamit ang kanyang makapangyarihang mga kakayahan sa kaluluwa, kaya siya ay pinasingaw ng iba. Ang War God No. Tatlong ay dahan-daang lumabas, tinitigan ang katawan ni Ye Xinglan ng nakakapasong mga mata, at sinenyasan siya na pakiusapan. Sabay na pumasok sa fighting area ang dalawa. Halos pagpasok pa lang nila sa larangan ng digmaan, biglang tumaas ang kanilang aura. Isang napakatalim na aura ang lumabas sa katawan ni Ye Xinglan, at ang hangin sa paligid ay tila may mga bitik, na hindi makayanan ang kanyang layunin sa espada. At ang No. Tatlo na Diyos ng digmaan sa kabilang panig ay mukhang sobrang solid, makapal at mabigat na parang bundok. Ang pakiramdam ng kataasan ay patuloy na tumataas, bagaman ito ay mukhang karaniwan, ngunit ito ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na mayroong isang uri ng pang-aapi tulad ng isang mataas na bundok. Iba ito sa nakaraang dalawang laro. Ang isang ito ay isang banggaan sa pagitan ng isang bagyo at isang bagyo. Si Ling Ziqhen ay palaging nakatayo sa tabi ni Tang Wulan, ang kanyang magagandang mga mata ay nakatitig sa larangan ng digmaan sa isang iglap, ang kanyang kalooban ay nagbago din kasabay ng laro. Nang matalo ni Xe ang kanyang kalaban, labis siyang nagulat. Dahil sa instant na pagsabog ni Xe, tila nakita niya ang pagsikat ng isang madilim na haring gabi. Pero kapag weekdays, maraming beses din silang nagkita ni Xe at pinagalitan pa siya. This one is always a hippie smiling face, paano siya magmukhang half-strong man? Matagal nang alam ni Shu Lizhi na siya ay isang food soul master, at sa kanyang paningin, siya ay isang maliit na taong grasa na marunong gumawa ng mga tinapay. Gayunpaman, ang isang ito ay talagang isang 4-character battle armor master. Gaano man siya ka-proud, naiintindihan ni Ling Ziqhen kung ano ang ibig sabihin ng 4-character fighting armor master. Sa pagsulyap sa lalaking katabi niya, alam niyang sa mga oras na ito ay napakalakas ng lahat ng kapareha nito. Pero kung tutuusin, ako na dati ay nagre-research lang, medyo sit-down view. Ang teknolohiya ay talagang nagpalakas sa mga tao sa kabuuan, ngunit sa mundong ito, ang pinakamakapangyarihang grupo ng mga tao ay mga soul master pa rin. Temple of War, ang ikatlong Diyos ng digmaan, Luo Yuhang, titulo, Dark Emperor. Madilim na emperador Daoluo Luo Yuhang. Ang ikatlong Diyos ng digmaan sa Templo ng Digmaan, isang kilalang henerasyon ng mga powerhouse. Ang pagkakaroon ng totoong tugatog na antas. Senior Super Daoluo. Ang cultivation base ay malapit sa 77 antas. Ang Shrek 7 Devils, Ye Xinglan, pamagat, Star God. Pinamagatang Star God. Ito ang unang tao sa panig ni Shrek na aktibong nagulat ng kanyang titulo. Oo, itong babaeng ito na parang nasa 20s lang ay title Daoluo din. Sa mga Shrek 7 Devils, idinagdag si Tang Wulan, at si Yuan Yahui, na nagpakita ng antas ng title Daoluo noong nag-enroll ng mga estudyante. Mayroon ng 4 na title Daoluo.
Paanong hindi nito hahayaang magbago ang kulay ng mga tao ng God of War Temple? Alam mo, ang Shrek Academy ay dumaan sa isang malaking pagkawasak. Sa ilalim ng pambobomba ng dalawang nakapirming nakamount na soul-guided shell na antas ng pagpatay sa Diyos, ang mas lumang henerasyon ng mga powerhouse ng Shrek ay halos wala na. Ngunit sa loob lamang ng ilang maikling taon, kabilang sa muling itinayong Shrek at sa Shrek 7 Monsters na muling lumitaw, napakaraming powerhouse ang lumitaw. At may karagdagang extreme download daw sa Shrek Academy. Ang background ni Shrek, ang background ng 20,000 taon, ay nagpagaling sa kanila ng napakabilis. Palihim na tumanggaw si Guan Yu sa kanyang puso, sumilay ang ngiti sa kanyang mga mata. Siyempre, hindi niya hahayaang mapansin ito ng sinuman sa paligid niya. Isang malakas na liwanag ang tila pumutok sa kalangitan, at sa sumunod na sandali, ang mga mata ni Ye Xinglan ay naging lubhang maliwanag. Ang figure ay kumislap, tulad ng isang matalim na espada na lumabas sa kaluban nito. Dumating siya sa harap ni Dark Emperor Daoluo Luo Yuhang sa isang iglap. Ding! Itinaas ni Luo Yuhang ang kanyang kanang kamay. Hindi ko alam kung kailan natatakpan na ng itim na kaliskis ang palad niya. Para lang harangan ang flash ni Jian Xinghan. Ang nakakagat na layunin ng espada ay gumawa ng nakakatalim na tunog ng langit-ngit na lumitaw nang ito ay pumutok sa hangin. Ang pag-atake lamang ni Ye Xinglan ay nalampasan na ang bilis ng tunog. Ang itim na agos ng hangin sa katawan ni Luo Yuhang ay agad na sumabog, tulad ng isang sumasabog na bulkan. Ang mga mata ni Ye Xinglan ay naging ganap na nanlamig sa sandaling siya ay pumasok sa fighting state. Umalangaw-ngaw sa hangin ang malakas na hiyawan. Isang pagsabog ng maliwanag na liwanag ang sumabog sa katawan. Sa sandaling ito, siya mismo ay tulad ng isang maliwanag na lugar sa mabituing kalangitan. Ang siksik na lambat ng espada ay tila pinalamutian ng mga bituing bumababa mula sa langit, sa likod ng bituin ng espadang Diyos ay ang lambat ng Diyos ng espada. Ang layunin ng espada ay kahanga-hanga, at ang kaluluwa ng espada ay ang puso. Ang bawat lambat ng espada ay tila pagpapatuloy ng buhay, at ito ay parang duwende sa pagitan ng langit at lupa. Ang sobrang nakakatakot na hininga ay nagbibigay sa mga tao ng hindi mailarawang lakas. Sa harap nito, tila lahat ay dapat na nahati. Hindi na nang ahas na maging passive si Dark Emperor Daoluo Luo Yuhang. Alam niya na kapag ang aura ng isang nangungunang estremador ay ganap na tumaas, ang kanyang layunin sa espada ay patuloy na tataas, at maging ang kanyang espiritu ay maaapektuhan nito. Sa isang hakbang pasulong, siyam na itim na spirit ring ang bumangon mula sa ilalim ng mga paa. Ang spirit ring na nakaayos sa ikatlong pwesto ay Commandant, at ang kanang kamao ay biglang pumutok. Biglang, isang grupo ng itim at lila na konotasyon, isang malaking ulo ng dragon ang bumaril mula sa kanyang kamao, ang malalim na dagandong ng dragon ay tila umuungal sa takot, nakamamanghang. Madilim na Emperador Dragon. Ang boses ni Sima Jinchi ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Tang Wulan. Bahagyang tumanggaw si Tang Wulan. Ang Dark Emperor Dragon ay isang napakalakas na pag-iral sa mga dragon, at ito ay isang tunay na dragon. Kung lalakad ka pa ng isang hakbang at makaka-advance ka sa antas ng Dark Sacred Dragon, maaari itong maging level sa Light Sacred Dragon. Ang Dark Emperor Daoluo na ito ay nahirapan na hawakan ang limitasyon sa antas ng Daoluo dahil hindi niya makumplito ang pagsulong. Ngunit sa anumang kaso, ang Dark Emperor Dragon ay isa ring tunay na dragon, isang malakas na linya ng dugo ng dragon. May kakaibang kulay sa sulok ng bibig ni Sima Jinchi, parang dragon na martial spirit. Sa harap niya at ni Tang Wulan, lumitaw ang isang mala-dragon na martial spirit. Haha! Boom! Nabasag ang lambat ng espada, ngunit napunit din ang ulo ng dragon. Hindi maaaring samantalahin ng alinmang partido. Napakunot noo si Ye Xinglan. Ang buong katawan ay lumiwanag ng maliwanag, nahulog mula sa langit na parang bulalakaw, at nahulog ang bituin ng espada. Ang mga mata ni Dark Emperor Daoluo Luo Yuhang ay naging lila ng sabay-sabay, at itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit na may isang dragon chant, hinawakan ang walang laman gamit ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang isang lilang bola ng liwanag. Isang maitim na kulay ube ang lumabas sa buong katawan. Matapos mag-squat ng konti, bigla siyang umangat sa ere. Nagmamadali siyang lumapit kay Ye Xinglan. Rumble! Ang malaking dagandong ay nagpalakas ng liwanag ng buong kalasag ng ilang beses na mas malakas kaysa dati. Tulad ng sinabi ni Ling Zikhen, kapag ang panloob na enerhiya ay umabot sa isang tiyak na antas, ang antas ng proteksyon na takip ay mapapabuti upang maiwasan ang mga problema sa kaligtasan. Ito ay isang ganap na head-to-head na labanan. Sa isang gilid ay ang layunin ng espada, at sa kabilang panig ay ang madilim na kapaligiran. Sa patuloy na salpukan ng dalawang panig, walang sino man ang maaaring magsamantala. Ang Star God Sword ni Ye Xinglan ay napakatalas kaya't ang cultivation base ni Luo Yuhang ay dapat magpanatili ng isang tiyak na dami ng kapangyarihan upang matuno ang talas ng kanyang layunin sa espada. At ang kanyang madilim na aura ay patuloy ding sinusubukang salakayin ang katawan ni Ye Xinglan, ngunit sa tuwing nahahati ito sa kanyang layunin sa espada. Kung ikukumpara sa nakaraang dalawang laro, ang isang ito ay malinaw na naging mas matindi. Ang pag-atake ni Ye Xinglan ay umabot na sa antas ng komplikado hanggang sa simple.
Nagpunta siya mula sa pag-unawa sa layunin ng espada, hanggang sa pag-unawa sa kaluluwa ng espada, at pagkatapos ay sa antas ng paghawak sa Diyos ng espada ngayon. Sa mga Shrek 7 Devils, walang mas nakatutok kaysa sa kanya. Kapag ito ay tila ipinanganak na may espada upang mabuhay. Ibinaon niya ng buo ang kanyang puso sa Star God Sword. Habang tumatagal ang labanan, mas maliwanag ang kanyang mga mata. Siya ang laging sabik na lumaban. Sa mga Shrek 7 Devils, siya rin ang madalas na humamon kay Tangwulan sa kanyang pagsasanay. At sa bawat oras, mas bigo, mas matapang. Alam ni Tangwulan ang kanyang pinakamahusay, at ang pinakamakapangyarihang sandali ni Ye Xinglan ay ang sandaling napagod ang kanyang kaluluwa. Ito ay tulad ng isang nagniningning na bituin, ang huling sandali bago ito mawala ang pinaka-nagniningning na liwanag. Sa makatuwid, sa pakiramdam ni Dark Emperor Dao Luo Yuhang, ang batang kalaban na ito ay naging mas matapang habang siya ay lumalaban, at ang kanyang layunin sa espada ay naging mas malakas at mas malakas. Kahit na ang kanyang espiritu ay hindi lamang isang espada, bawat galaw, kahit bawat tingin sa kanyang mga mata, ay may layunin ng espada. Ang ganitong katas ay hindi maisip. Masyadong nakakatakot at napakalakas. Ano ang lakas? Ito ang tunay na lakas. Ang Shrek ay hindi lamang may isang malakas na master ng uri ng pagkain, ngunit mayroon ding isang malakas na master ng kaluluwa ng uri ng pag-atake. Bilang core ng Soul Master System, napaka-wild din ng Assault Type War Soul Master. Ang mga Diyos ng digmaan ay binibigyang pansin lahat ang labanang ito, at ang lakas ni Luo Yuhang ay napakalinaw sa kanila. Kabilang sa mga Diyos ng digmaan sa Templo ng Digmaan, tiyak na kabilang siya sa matigas na tulay, matigas na kabayo, ang pinakamakapangyarihang uri ng pag-iral. Ang pinakamagandang bagay ay mahirap na labanan. Ngunit ang maliit na batang babae na ito mula sa Shrek Academy ay hindi siya pinabayaan kahit kaunti nang harapin siya ng direkta. Paanong hindi ito nakakagulat? Wala sa alinmang panig ang naglabas ng sandata ng labanan, ngunit ang labanan ay pumasok sa isang puting mainit na estado mula sa simula. Sa mga tuntunin ng antas ng paglilinang, si Luo Yuhang ay dapat na nasa Super Dao Luo na antas upang maging mas malakas, ngunit hindi man lang niya nakita kung anong bentahe ang nasasakop niya. Ang hangin ay patuloy na hinahati ng Star God Sword, at ang mayamang madilim na aura ay lalamunan ng mga split space na iyon sa oras na ito. Si Ye Xinglan ay tila naging espada, biglang ang mga bituin ay parang ulan, at ang espada ay parang Chen. Naramdaman lang ni Dark Emperor Dao Luo Yuhang na parang meteor shower ang kanyang kaharap. At palakas ng palakas ang meteor shower na ito. Keng! Lumipad si Ye Xinglan ng pabaligtad, natama ng pananggalang na takip sa di kalayuan. Hindi rin masyadong maganda ang sitwasyon ni Luo Yuhang, isang malaking kaliskis sa kanyang kanang braso ang natanggal ng Star God Sword. Inilalantad ang laman at dugo sa loob. Ang katawan ni Ye Xinglan ay tumalbog pabalik, at ang kanyang mga mata ay naging mas maliwanag. Sa sandaling ito, bigla siyang nagbago sa paghawak ng espada sa magkabilang kamay. Ang ikapitong singsing ng espiritu ay kumislap sa kanyang katawan. Matigas tiyaga shoots, waan tunay na katawan, bituin Diyos tebak katawan. Isang malakas na layunin ng espada ang sumambulat, at ang buong katawan ni Ye Xinglan ay naging kapareho ng kulay ng liwanag ng bituin. Sa susunod na sandali, lumiwanag ang ika-6 na singsing ng espiritu, ang katawan at ang espada ay iisa, ang Sword Star Soul. Desperado na ang babaeng ito. Nagulat si Luo Yuhang. Hindi siya nang ahas na magpabiya, pinagpag ang kanyang katawan, at lumitaw ang tunay na katawan ng Dark Emperor Dragon. Umihip ang marahas na hangin, ibinuko ng malaking maitim na emperador na dragon ang bibig nito, at dumura ng malakas na apoy ng dragon. Gayunpaman, ang figure na may espada na nagkakaisa sa isang katawan ay hindi ibig sabihin na umiwas man lang, at talagang sumugod ito laban sa nakakatakot na Black Dragon Flame. Kung saan dumaan si Jiang Wang, humiwalay si Hilongyan sa magkabilang panig. Nang makitang papasok na siya mula sa bibig ng itim na dragon. Ang tunay na katawan ng Dark Emperor Dragon ay humigit kumulang 30 metro ang haba, na may malaking ulo at isang sungay sa ibabaw nito. Sa oras na ito, kailangan niyang isara ang kanyang bibig, iyuko bigla ang kanyang ulo, at gamitin ang kanyang sungay na may isang sungay upang labanan ang suntok. Kailan? Ang malaking katawan ng Dark Emperor Dragon, sa sandaling nadikit ang espadang ito, ay malinaw na nagpakita ng sintomas ng pagkibot ng buong katawan, na pinigilan pababa mula sa himpapawid, habang ang figure ni Ye Xinglan ay rebound. Ang malakas na layunin ng espada ay bumangon, at isang hindi maipaliwanag na kalunos-lunos na hininga ang biglang lumabas sa katawan ni Ye Xinglan. Sa kanyang mga mata, ang kumikislap ay ang determinasyon, pagmamalaki, at maging ang kabaliwan. Ang tunay na diwa ng tebak ay ang paraan ng hari, ang tebak ng hari, ngunit maaari rin itong maging tebak ng pagtitiyaga, ang tebak ng pagpapasya pagkatapos iwanan ang buhay at kamatayan. Ang karakter ni Ye Xinglan ay hindi kailanman naging angkop para sa landas ng espada ng hari, hindi siya natural na commander. Kaya pinili niya ang huli. Iyon ang tebak ng pagpapasya upang putulin ang lahat. Ito ay ang puso na mumulaklak sa lahat ng mga gastos. Sa mga karaniwang araw, nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, gaano man kadikit sa espada, hindi niya magagamit ang gayong pag-atake sa kanyang mga kaibigan.
Ngayon, nakaharap sa isang napakalakas na kalaban. Sa wakas ay binigyan siya ng pagkakataong ilabas ang espada ng pagiging mapagpasyahan. Star God Sword, ang ikawalong kakayahan ng kaluluwa, si Xingyi. Si Ye Xinglan ay nasuspine sa hangin, tulad ng isang maliwanag na bituin na sinusunog ang kanyang huling buhay. Lahat ay natabunan nito. Ang cultivation base ay halatang mas mataas kaysa sa kanya, ngunit, sa pagharap sa kanyang hininga na maaaring magsunog ng buhay, naramdaman lamang ni Luo Yuhang na ang kanyang buong katawan ay tila naninigas at nanigas. Talakayan pa ba ito? Halatang desperado ang babaeng ito. Dahil ang katawan ni Ye Xinglan ang sentro, nagsimulang madurog ang paligid. Nalantad ang itim na kalangitan sa gabi. Sumabog ang kalawakan, na parang may libu-libong bituin sa likuran niya, at hindi mabilang na kaunting liwanag ang bumuhos sa kanyang katawan. Pinalakas nito ang kanyang hininga. Hindi makapaghintay. Ang Dark Emperor Dao Luo Yuhang ay may napakayamang karanasan sa pakikipaglaban. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Ye Xinglan, naiintindihan niya na hindi na siya dapat maghintay pa sa oras na ito. Ang kabilang partido ay dapat nakatulad ng pagkakaroon ng mga kasanayan sa pagsasakripisyo. Kung ang isa ay hindi mabuti, ito ay magiging sanhi ng kanyang pagsabog, na malamang na maging isang landslide. Ang kanyang momentum ay may kahulugan ng pag-asa sa mga celestial na katawan. Hindi niya maaaring hayaan siyang kumpletuhin ang build-up at masira muli. Sa pag-iisip nito, gumawa siya ng mapagpasyang aksyon, binago ang hugis ng kanyang katawan, at tinapos ang tunay na katawan ng Wan. Kasabay nito, isang makapal na dark purple na 3-character battle armor ang tumakip sa kanyang buong katawan. Ang lilang kaharian ay bumukas sa ilalim ng mga paa, at ang dilim ay biglang tumaas. Sa susunod na sandali, ang kanyang ikawalong singsing na espiritu ay kuminang din. Strike ng Dark Emperor Devil Dragon. Ang madilim na buhawi ay bumangon sa isang iglap, at dumiretso kay Ye Xinglan sa kalangitan. Direktang tumaas ang 3-character battle armor, at ginagawa ni Luo Yuhang ang kanyang makakaya. Sa oras na ito, si Ye Xinglan ay hindi tumingin sa kalaban, ngunit ipinikit ang kanyang mga mata, na parabang siya ay lubusang nalubog sa ibang mundo. Ang madilim na buhawi ay tumama, at nang salakayin nito ang nakasisilaw na katawan ni Ye Xinglan, sa wakas ay gumalaw si Ye Xinglan. Ang nakakasilaw na liwanag ng bituin ay sumabog sa isang iglap, at sa isang iglap, ang buong lugar ng kompetisyon ay nabalot ng liwanag ng bituin, at ang lahat ng kadiliman ay tila ganap na nawala sa sandaling iyon. Walang pagsabog, walang dagandong. Ang oras at espasyo ay tila wala pa sa sandaling ito. Nagulat si Tang Wulan, dahil sa sandaling sumabog ang liwanag na iyon, bigla niyang hindi naramdaman ang hininga ni Ye Xinglan. Ang isang hindi malay na hakbang ay dapat magmadali. Ngunit sa sandaling ito, isang makapal at makapangyarihang kamay ang humawak sa kanyang braso. Nilingan ni Tang Wulan ang kanyang ulo at nakita ang mga mata ni Xu Lizi. Bagamat puno ng tensyon ang kanyang mga mata, sa sandaling ito, panay pa rin ang mga ito. Matagal nang hinihintay ni Sister Xinglan ang pagkakataong ito. Hindi natin siya mapipigilan. Kung hindi, ito ay magkukulang at mas malamang na magkaroon ng mga problema. Agad itong napagtanto ni Tang Wulan, makikipaglaban ba siya sa isa't isa upang ipaglaban ang sandaling iyon ng realisasyon. Tumango si Xu Lizi. Huminga ng malalim si Tang Wulan. Gusto niyang tanungin si Xu Lizi kung bakit hindi siya nito pinigilan na gawin ito. Malinaw na maaari siyang magsanay ng paunti-unti at dahan-daang makahanap ng sarili niyang paraan patungo sa Sword God. Bakit kailangan mong gawin ito ng labis? Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, kung ang isang tao ay hindi mabuti, ang isa ay tunay na malilipol ng bumabagsak na liwanag ng bituin. Napabuntong hininga si Xu Lizi, sa katunayan, kahit na matagal ng title Dao Luo si Sister Xinglan, hindi pa siya nagkaroon ng Ninth Spirit ability. Pinilit niya itong pinigilan at pinigilan siya na mabuo ang kanyang Ninth Spirit ability. Hindi ko siya hinikayat. Hanggat gusto niya, susuportahan ko siya. Marahan na bamantong hininga si Tang Wulan, tinapik siya sa balikat, at walang sinabi. Ipinagmamalaki ni Ye Xinglan. Mula sa unang araw na nakilala niya siya, alam na ni Tang Wulan ang kanyang pride. Ang kanyang hindi sumusukong espiritu ay nagtulak sa kanya pasulong. Kung hindi dahil kay Tang Wulan, marahil ay tumaas pa ang kanyang pride. Gayunpaman, ang paulit-ulit na pagkatalo kay Tang Wulan ay naging dahilan ng pag-iipon at pagpigil ng kanyang pagmamataas. Siya ay hinahabol ang panghuli sa mga espada, ngunit ang mundong ito ay hindi ganap na patas. Sa maraming pagkakataon, maaaring matukoy ng talento ang marami at maraming bagay. Katulad ngayon, dahil sa talento, si Ye Xinglan, na nagsumikap ng gusto, ay hinihila pa ng mahuhusay na Yuan Yahui. Si Yuan Yahui, na nagtataglay ng kambal na martial spirit, ay lumalakas at lumalakas sa ilalim ng gabay ng pagbabalik ng mga ninuno. Ang orihinal na kabuuang lakas ni Ye Xinglan ay halos kapareho ng sa kanya, ngunit kamakailan ang panahong ito ay nagsimulang unti-unting maalis. Pagkatalo kay Tang Wulan, nanlumo na si Ye Xinglan, at ang pagkatalo muli kay Yuan Yahui ay isang bagay na hindi niya kayang tiisin. Alam niya na sa paghahanap lamang ng daan patungo sa Diyos ng Espada, at tunay na pagiging isang Diyos ng Espada, makakatayo siya sa tuktok ng mundong ito kasama ang kanyang mga kasama.
upang hayaang ganap na mahayag ang pagmamalaki ng isang tao. Ang lahat ng depresyon at akumulasyon ay sumabog sa Starfall sa sandaling ito. Hindi niya ginamit ang battle armor para lang gawin ang sarili na mas puro para maramdaman ang mga pagbabago sa malaking pagkawasak, para maramdaman ang namamatay na desperadong sitwasyon. Damhin ang kapangyarihan ng huling sandali, ang kapangyarihan ng Diyos ng Espada. Tumagal ng 10 segundo ang liwanag bago ito unti-unting nagsalubong. Nakatuon ang magkabilang panig sa playing field na kinakabahan. Sa sandaling iyon, ang proteksyon na kalasag ay tumaas sa isang antas na malapit sa limitasyon. Alam mo, isa itong protective shield para sa Ultimate WO4 Character Battle Armor Master. Maaaring isipin kung gaano kakilakilabot ang nakaraang banggaan. Bang! Isang katawan ang bumagsak mula sa langit at mabangis na bumagsak sa lupa. Sa pagtatagpo ng liwanag, malinaw na nakakakita ang lahat. Iyon nga ay si Dark Emperor Daoluo Luoyuhang. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang sitwasyon ng madilim na dilaw na Daoluo na ito ay talagang hindi masyadong maganda. Nagkalat ang isang 3-character battle armor, na may hindi mabilang na mga galos na nagkalat sa buong katawan niya. Napakahina ng hininga. Kung hindi dahil sa taas-baba ng kanyang katawan, hindi niya rin masasabing buhay siya. Sa sandaling ito, isang halo ang nahulog mula sa langit at dahan-daang bumagsak sa lupa. Mahigit 1 metro lamang ang diameter ng light group, at tila may figure na nakakulot sa loob, ngunit dahil sa impluwensya ng liwanag ng light group mismo, imposibleng makita ang pagkakaroon ng figure. Ye Xinglan. Ang mga tao mula sa magkabilang panig ay sumugod kaagad sa field. Pagpasok ko sa venue, hindi violent energy ang una kong naramdaman, kundi kalinisan. Isang kakaibang amoy ng sikat ng araw ang bumaha sa buong playing field. Sina Tang Wulan at Shu Lizzie ay sumugod sa gilid ng ilaw sa unang pagkakataon. Ang liwanag ay naging isang kakon, at mayroon itong matigas na texture kapag sinubukan itong hawakan. Itataas na sana ni Tang Wulan ang kanyang kamay para basagin ang kakon, ngunit pinigilan siya ni Shu Lizzie. Inikat niya ang kanyang mga kamay at ginamit ang husay ni Tang Sek para makuha ang dragon para ma-absorb ang kakon at iangat ito. Sa kabilang panig, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Luo Yuhang sa ilalim ng impluwensya ng Healing Spirit Master ng God of War Temple. Ngunit sa mga sandaling ito, bakas sa kanyang mga mata ang pagkatakot. Walang sinuman sa mundong ito ang hindi natatakot sa kamatayan, at ganoon din para sa Super Daoluo. Sino ang mananalo at sino ang matatalo? Matapos suriin na ang buhay ni Luo Yuhang ay wala sa panganib, tinanong siya ni Yutian Daoluo Guanyo. Mapait na ngumiti si Luo Yuhang at sinabing, hindi ko alam. Dapat itong magkatali. Sa huling sandali, huminto siya. Kaya't buhay pa ako. Ngunit kung hindi niya ito kukunin, mamamatay kaming magkasama. Masyadong matigas ang babaeng ito. Isang paraan ng pakikipaglaban na nagbabanta sa buhay. Nakita ko ito sa unang pagkakataon. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Guanyu, at bahagyang bamantong hininga, ang moto ng paaralan ng Shrek Academy ay tanggapin lamang ang mga halimaw at hindi mga ordinaryong tao. Kung makatagpo ka ng mga halimaw, isaalang-alang ang iyong sarili na malas. Ang mga Diyos ng digmaan ay umalis sa bukid. Mayroong ilang mga pagbabago sa mga pagpapahayag ng mga Diyos ng digmaan. Sa gilid ni Shrek, dinala pabalik si Kakon. Ilagay ito sa lupa. Gayunpaman, walang nakakaalam kung anong uri ng estado si Ye Xinglan ngayon, at kung ito ay nasa panganib. Sinabi ni Tang Wulan kay Shu Lizzie, gusto mo bang bawiin ko siya at hayaang gamutin siya ng nanay ko? Ang kakayahan ng Holy Spirit Daoluo sa pagpapagaling ay walang pagsala ang una sa mainland. Umiling si Shu Lizzie at sinabi sa akin ni Sister Xinglan na kung papasok siya sa isang espesyal na estado, huwag mo siyang pansinin. Ito ang kanyang hangganan. Lagi ko siyang babantayan. Boss, hindi na ako sasama sa iyo. Nandito ako kasama niya. Okay. Tumango si Tang Wulan. Ang battle armor ni Shu Lizzie ay tinawag na Shouxing sa pangalawang salita. Sa sandaling ito, walang alinlangang tinutupad niya ang kanyang pangako. Paanong mabibigo si Tang Wulan na makita ang kanyang panloob na pag-aalala sa oras na ito, ngunit walang silbi na hikayatin siya sa oras na ito. Pinili ni Ye Xinglan ang landas na ito, dapat ay may dahilan siya, at ngayon ay maaari na lamang siyang umasa na sa huli ay makakalusot siya, sa halip na madismaya. Si Yuan Enyahui ay tumingin ng malalim kay Guangyu, hindi nagsalita ng kahit ano, ngunit hindi sinasadyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Aalis na sana siya, naunahan siya ng isa pang figure. Maikling blonde na buhok, matangkad na mata, guwapong mukha. Mayroon din itong maliwanag na ugali. Ito ay Li Zengguo na kahanga-hanga. Si Yuan Enyahui ang mas nairita. Nang makita ni Li Zengguo si Ye Xinglan na sumambulat sa napakatalino na kinang, sa kanyang puso, tila may ninggas na apoy. Isa sa pinakamakapangyarihang kakayahan sa hanay ng mga sagradong anghel ay sakripisyo. Kung kinakailangan, isakripisyo ang iyong sarili at tuparin ang iba. Ito ang tunay na kahulugan ng mga sagradong anghel. Gayunpaman, si Li Zengguo ay may lakas ng loob na magsakripisyo para sa iba. Ngunit tulad ni Ye Xinglan, hindi siya nag-atubiling ipagsapalaran ang sakripisyo upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Hanggang sa sandaling iyon ay ngayon lang niya naunawaan kung bakit hindi pa rin niya mahabol si Ye Xinglan,
at malinaw na mas mahusay siya kaysa sa iba sa antas ng martial arts. Dahil kulang siya sa espiritu ng pagsira ng bangka. Sa mga Shrek 7 Devils, ang martial arts ni Ye Xinglan ay maaaring maging mababa ang rango, ngunit ang kanyang cultivation base ay palaging nasa nangungunang 3. Inamin ni Li Zengguo na siya ay nagtrabaho ng gusto, at ginagawa rin niya ang kanyang makakaya upang linangin, ngunit kumpara sa pagiging mapagpasyahan ni Ye Xinglan, sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang nawawala sa kanya. Nang walang determinasyon sa lahat ng gastos. Kaya naman, nang siya ay lumabas, hindi lang ginawa ni Ye Xinglan ang kanyang sarili na maghanap ng tagumpay. Mula sa kanya, tila nakita rin ni Li Zengguo ang sarili niyang pagkakataon. Para sa isang Soul Master, sa maraming mga kaso, ang isang solong paliwanag ay maaaring magbago ng maraming bagay. Sa sandaling ito, tila pumasok si Li Zengguo sa kanyang sandali ng pagliliwanag. Ang kanyang mga mata ay naging mas matigas kaysa dati. Sa paligid ng kanyang katawan, ang liwanag na aura ay patuloy na tumataas, na tila naging mas maliwanag ang kanyang buong pagkatao. Halika, ito ang ating panahon. Humakbang si Li Zengguo sa proteksyon na takip. Tulad ni XCXE, hindi pa siya nakakapasok sa title Daoluo, ngunit ang kanyang cultivation base sa oras na ito ay umabot na rin sa 89 na antas. Sa kalasag, ang aura na dinala ng nakaraang liwanag ng bituin ay hindi pa ganap na nawala, at ang liwanag na elemento ay napakayaman. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili ni Li Zengguo na lumabas sa oras na ito. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kabaligtaran, gusto kong hamanin ang ikapitong Diyos ng digmaan. Pinili ni XCXE ang ikasyam na Diyos ng digmaan, ngunit pinili niya ang ikapito. Ang ikapitong Diyos ng digmaan ay lumabas at tahimik na naglakad sa bukid. Hindi tulad ng mga naunang Diyos ng digmaan, ang ikapitong Diyos ng digmaan ay isang babae. Mukhang higit sa 40 taong gulang, ngunit ang figure ay maaaring inilarawan bilang matipuno. Ginalaw niya ang kanyang leeg at tumingin sa titig ni XCXE na medyo mas malakas. Ang templo ng digmaan ay nagkaroon ng 2 pagkatalo at 1 pagkakatabla sa 3 laban. Ang gayong record ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Hindi ba ito nagpapatunay na ang Temple of War ay mas mababa sa Shrek Academy? Minsan, ito ay palaging isang katotohanan. Gayunpaman, ang Shrek Academy ay nawasak, at ang itinayong muli na Shrek, ang nakababatang henerasyon, ay hindi maaaring talunin ang templo ng digmaan. Sa oras na ito, malinaw na umabot sa punto ng pakikipaglaban sa mukha ang kompetisyon sa pagitan ng 2 panig. Ang templo ng digmaan ay mas mahirap mawala. Ang dahilan kung bakit pinapayagan ng mga patakaran ng Temple of War ang kalaban na pumili ng God of War, lalo na sa kaso ng maraming tao, na isinasaalang-alang mula sa pananaw ng Temple of War mismo na dapat magkaroon ng isang kalamangan. Ngunit ngayon tila ang kalamangan na ito ay hindi umiiral. Noong unang dumating si Tang Wulan at ang iba pa, kasama si Yu Tian Daoluo, lahat ng mga Diyos ng digmaan ay hindi sinasadyang hinamak dahil sa edad ng kanilang mga kalaban. Sa kanilang opinyon, bagamat ang mga kabataan tulad ng Shrek Academy ay makapangyarihan, kailangan pa rin nila ng higit pang oras upang umunlad. Ngunit kung sino man ang nag-isip nito, ang mga kabataang ito ay talagang lumaki, at mayroon silang higit na lakas kaysa inaakala nila. Ito ay medyo nakakahiya. Kung magkapantay ang lakas ng 2 panig, ang sinumang pipili ng kalaban ay walang alinlangan na may napakalinaw na kalamangan. Maaari mo ring gamitin ang malakas upang labanan ang mahina. Sa ilalim ng mga pangyayari, ayon sa pamamaraan ng karera ng kabayo ni Tianji, maraming tao ang tiyak na mananalo sa labanang ito. Sa makatuwid, ang kasalukuyang kalagayan ng mga Diyos ng digmaan ay nagbago, at wala nang paghamak sa kanila. Shrek Academy, ang 7 Shrek Monsters, Li Zengguo. Tumango si Li Zengguo bilang pagbati sa kabilang partido. The Temple of War God, the 7th God of War, Xi Mengshan, title, Haitang. Haitang Daoluo Xi Mengshan. Nang marinig ang 2 salitang Haitang, biglang gumalaw si Tang Wulan sa labas sa kanyang puso at naisip ang isang napakabihirang espesyal na espiritu ng martial arts. Tinitigan ni Li Zengguo ang kanyang kalaban na may malalim na ekspresyon sa kanyang mukha. Bago sila dumating, ang data sa templo ng digmaan ay drilled. Sa katunayan, madalas na nagbabago ang ranggo ng 18 Diyos ng digmaan sa templo ng digmaan. Sa makatuwid, walang paraan upang pumili ng mga kalaban batay sa kanilang mga numero. Gayunpaman, kabilang sa 18 Diyos ng digmaan, ang ilan sa kanila ay may matagal ng reputasyon at katangian. Halimbawa, ang babaeng Diyos ng digmaan, sa templo ng digmaan, ay hindi gaanong umiiral. Sa makatuwid, nang pumili si Li Zengguo, talagang isinasaalang-alang niya ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ngayon nang marinig niyang ang kalaban ay si Haitang Daoluo, gumuhit ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa aspeto ng hitsura, si Li Zengguo ay hindi mas masahol kaysa kay Tang Wulan, at ang kanyang buong katawan ay puno ng sagradong liwanag. Kapag ngumingiti siya, walang alinlangan na talagang kaakit-akit siya. Ngunit ang kanyang ngiti ay mukhang medyo mapanlate sa mga mata ni Xi Mengshan. How dare this child na hamakin ako? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Xi Mengshan, at kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata, at tinakpan siya ng isang kulay rosas na sandata sa labanan.
Oo, ang ikapitong Diyos ng digmaan ay pinakawalan ng kanyang sandata sa pakikipaglaban sa sandaling siya ay umakyat, at hindi niya sinasadya na panatilihin ang kanyang mga kamay. Kasama ang battle armor, sabay na lumabas ang kanyang sandata. Nang makita niya ang sandata na ito, ang ekspresyon ni Lezengyo ay hindi maiwasang bahagyang tumahimik. Malaking martilyo yun, bakit sinasabing napakalaking martilyo? Ang ulo ng martilyo ay hugis parihaba, na may malukong panloob na bilog sa gitna, na ginagawang mas malaki ang hitsura ng mga ulo ng martilyo sa magkabilang panig. Ang haba ng ulo ng martilyo ay halos kasing taas ng Shimengshan. Ang haba ng hawakan ng martilyo ay higit sa 2 metro. Tila ang pagmamalabos ng bagay na ito ay hindi mas mababa sa forging martilyo na ginamit ni Tang Wulan at Yuan Enyahui. Ang buong katawan ng higanting martilyo ay ipinakita din sa pula, at ang siksik na soul guidance array na nakaukit dito ay lubhang komplikado. Sa paanan ng Haitang Daoluo Shimengshan, ang pulang 6 na puntos na bituin ay kumalat palabas, bagaman ito ay sumasakop lamang sa hanay na halos 5 metro ang lapad, ngunit nang lumitaw ang kanyang battle armor field, nagbago ang kanyang buong pagkatao, puno ng kabaliwan. Hilahin ang malamig na sarap ng langit. Ang hangin na umaaligid sa kanyang katawan, tila patuloy na sumasabog ang hangin sa kanyang paligid. Hindi ba dapat ang martial spirit niya ay Jiexen Bago niya? Isang napakalaso na martial soul. Bakit parang power type ang battle armor na ito? Sa alaala ni Lezengyo, si Haitang Daoluo Shimengshan ay tumayo sa gitna ng mga Diyos ng digmaan na may makamandag na kaluluwang militar ng Siyam na pusong Haitang. Ang kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban ay talagang mababa ang ranggo sa mga gods of war, ngunit ang kanyang makamandag na katawan ay napakalakas. Para makapag-rank ng mataas sa pangkalahatan. Ngunit ngayon ay tila may mga problema ang kanyang paghatol. Iba talaga ang battle armor ni Shimengshan sa naisip niya. Flaws na medyo exaggerated na armas. Alam ni Lezengyo na ang labanang ito ay maaaring medyo mahirap para sa kanyang sarili. Hindi nang ahas na magkaroon ng anumang reserbasyon, inilabas din niya ang kanyang sandata sa labanan sa unang lugar. Ang maputlang gold battle armor mismo ay nagpapakita ng magandang streamline. Ginto at puti ang mga pangunahing kulay ng armor ng labanan. Kumpleto ang breast armor at pinuprotektahan ang harap at likod. Siya ang unang humingi nito kapag gumagawa ng battle armor. Sa kanyang opinyon, ang mga anghel ay dapat magkaroon ng mga pakpak. At least magsuot muna sila ng pares. Buo din ang waist at battle skirt pero ayon. Hindi pa tapos ang battle armor ng limbs, kasama na ang helmet. Siyempre, natapos na niya ang bahaging ito ng battle armor, na isa ring 4-character battle armor. Sa gitna ng dibdib, mayroong V-shape na binubuo ng kabuoang 18 hiyas na may maliwanag na gintong halo. Ang gininto ang liwanag ay mukhang napakarilag. Noon pa man ay gusto ni Lezengyo ang mga nakakasilaw na bagay, at natural na walang exception ang kanyang battle armor. Sa sandaling lumabas ang 4-character battle armor, ang kanyang aura ay tumaas sa isang antas sa isang iglap. Itinaklap ni Lezengyo ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, bahagyang pumikit ang kanyang mga mata, at ang gintong liwanag ay namumulaklak mula sa loob hanggang sa labas. Sa likod niya, tahimik na lumitaw ang surf na liwanag at anino, na nagpapaliwanag ng liwanag sa arena ng kompetisyon at napuno ng masaganang elemento ng liwanag. Sa playfield, nagmumulto sa kanyang katawan. Si Haitang Daoluo Shimengshan ang nanguna sa paggalaw, at nakita niyang mali ang kanyang paa, na parang gumagalaw, at kaagad siyang lumapit kay Lezengyo, at ang higanting martilyo sa kanyang kamay ay itinaas. Ang higanting martilyo na mukhang napakalaki ay parang isang piraso sa kanyang kamay. Parang straw, mula sa itaas hanggang sa ibaba, dumiretso ito sa Lezengyo at binasag. Hindi naglakas loob si Lezengyo na igiit na hindi ito isang mabigat na martilyo ng magandang pinaggapasan, ang kanyang figure ay kumikislap, ang kanyang mga paa ay stuck ng mga multo, at siya ay lumipad sa gilid. Gayunpaman, ang mabigat na martilyo ni Shimengshan ay tila hindi na bago ang direksyon ng pag-atake, at ito ay bumagsak sa lupa ng malakas. Bangdang! Sa gitna ng malakas na ingay, lahat ng protection na soul guide na magic circle na tumatakbo sa buong playing field ay biglang kumislap. Niyanig ni Lezengyo ang kanyang buong katawan sa gitna ng malakas na ingay, ang pagyanig ng mga sound wave, ang pagyanig ng sound wave, at ang pagyanig ng kapangyarihan ng kaluluwa. Sa isang iglap, naging stagnant ang kanyang katawan, may pumipintig sa kanyang utak, at pansamantalang nawala ang kanyang pandinig. Sa sandaling ito, muling itinaas ang higanting martilyo ni Shimengshan, ang ibabaw ng higanting martilyo, ang rosas pulang sinag ng liwanag ay umunlad, at ang liwanag mula sa field sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumalat din, umaalingaw-ngaw sa sledgehammer na itinaas. Sa sandaling iyon, ang higanting martilyo sa kanyang kamay ay naglabas ng malarubi na kinang, dumiretso sa Lezengyo at muli itong binasag. Sobrang fierce. Ang ganitong paraan ng pakikipaglaban ay simpleng walang kapantay na pagmamalabas. Ang Hercules, Aerong, na nakatayo sa labas na nanunood ng labanan, ay tumingin sa mga makukulay na mata, at bamulong, oo, yan, ganyan ang pakiramdam. Ito ay mabuti, ito ay mabuti. Tumingin sa gilid si Sima Jinchi, saang panig kagaling. Sinabi ni Aerong nang hindi lumingon, ibig kong sabihin ng babaeng ito ay may magandang paraan ng pag-atake.
Napaka-cool. Gusto ko ang ganitong uri ng bastos na babae. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Sima Jinchie, at humakbang siya sa gilid at nagpasyang panatilihin ang kanyang distansya mula sa taong ito. Si Li Zengguo ay nakasuot ng 4-character battle armor, at ang battle armor ay nalutas ang karamihan sa mga nakaraang shocks para sa kanya. Ngunit nang makawala siya mula sa nakakagulat na paninigas, ang martilyo na nagniningning na may liwanag na ruby ay umabot na sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi siya si XEXE, hindi siya mag-teleport ng gayong mga kakayahan. Hindi niya inasahan na ang malaking krisis ay darating ng ganoon kabilis. Sa sandaling ito, ang hugis V na gininto ang hiya sa dibdib ni Li Zengguo ay lumiwanag sa parehong oras, at isang gininto ang V-shape na ilaw ang biglang sumugod sa kanyang dibdib at tumama sa kalaban. Kasabay nito, umatras siya ng kalahating hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa, na may hawak na banal na espada ng liwanag sa kanyang kamay. Pinalapot kunin ang higanteng martilyo. Ang dodge ay hindi maiiwasan, maaari lamang itong maging isang mabilis na tugon. Keng! Ang gininto ang liwanag ay bumagsak sa katawan ni Ximengshan, hindi man lang niya sinasadyang umiwas. Ang kanyang 3-character battle armor ay tumaas na pulang ilaw, at napigilan niya ang pag-atake ng bigla, at umatras lang siya, ang sledgehammer ngunit binasag pa rin si Li Zengguo. Boom! Lumipad sa hangin si Li Zengguo, ang kanyang buong katawan ay nagliwanag sa liwanag ng ruby, at ang maliwanag na banal na espada na kinuha niya sa kanyang kamay ay direktang nabasag at naging mga gintong kinang. Ang makita ang estadong ito ay isang malaking problema. Sino ang mag-aakala na ang paraan ng labanan ng babaeng Diyos ng digmaan sa templo ng digmaan ay napakasimple at bastos, ngunit ito ay simple at epektibo. Ang lakas ng kanyang mabigat na martilyo ay nalampasan ang mga hula ng lahat. Ito ay tiyak na hindi umaasa sa pakiramdam ng pagiging lubhang nakakalaso ng Nine Hearts Begonia. Ang lakas na ito at ang lakas ng battle armor ay sapat na para gawin siyang ikapitong Diyos ng digmaan. Paano gawin? Sa sandaling nahulog ang martilyo, si Ximengshan mismo ay bahagyang huminto. Ang kapangyarihan ng kanyang pangalawang martilyo ay napakalakas na kailangan nitong magbayad ng isang tiyak na presyo upang pukawin ito. Gayunpaman, saglit lang ang paghinto, at sa susunod na sandali, kasunod ng rebound ng mabigat na martilyo, ang katawan ni Ximengshan ay umikot at sumugod patungo sa Li Zengguo. Ang buong tao ay gumagamit ng higanteng martilyo bilang punto ng pag-atake, at ang katawan ay umiikot sa napakabilis, tulad ng isang grupo ng mga nakakatakot na bagyo, na dumiretso sa kalaban. Sa oras na ito, si Li Zengguo ay nabasag, ang kanyang mga braso ay masakit at malambot, at siya ay may pagdurugo mula sa mga sulok ng bibig. Ang kanyang puso ay puno ng panghihinayang sa oras na ito, at siya ay nagkamali sa paghatol ng kanyang kalaban, at nagkaroon ng problema sa antas ng kahalagahan, na humantong sa kasalukuyang kahihiyan. Masyadong malakas ang opens iba ng kalaban, at ang instant na pagsupil ay nakahinga siya ng maluwag. Ang gininto ang liwanag ay kumislap sa kanyang mga mata, at nag-aatubili niyang idiniin na isang liwanag ng paghatol ang bumagsak sa kanyang harapan. Gayunpaman, mayroon na siyang pananakit na mga paa, mahirap kunin ang pagkakataong umiwas. Talagang masasabing kabaliwan ang estilo ng pakikipaglaban ni Ximengshan. Para sa liwanag ng paghuhukom, hindi rin siya nakaiwas, kaya ginamit niya ang kanyang sandata sa labanan upang dalhin ito, at pagkatapos ay muling dumating sa harap ni Li Zengguo ang mabigat na martilyo na parang bagyo. Nag-aatubili na ibinuhos ni Li Zengguo ang kanyang kaluluwa sa mga pakpak sa likuran niya, sinampal ng malakas ang mga pakpak, at mabilis na pina-atras ang kanyang katawan. Ito ay gumana pa rin, at siya ay napakapalad na siya ay humiling na magkaroon ng mga pakpak sa unang lugar. Kapag ang mga kamay at paa ay hindi gumagana ng maayos, ang mga pakpak ng apat na karakter na armor ng labanan ay maaasahan pa rin. Sa kanya sa wakas rush, sapat na distansya. Sa pagkakataong iyon, hindi man ito tinamaan ng bagyo ay medyo naapektuhan din. Sa defensive degree ng 4-character battle armor breastplate, si Li Zengguo ay nakaramdam ng ilang sandali ng pagkasakal sa kanyang dibdib sa oras na ito, at isa pang dugo ang bumulwak. Ito ay masyadong mabangis. Not to mention title Dao Luo, in terms of attack power, natatakot ako na si Super Dao Luo ay wala ng iba pa, kaya hindi na siya makalaban. Malamig na sumangot si Ximengshan, at ang rosas pulang ilaw sa kanyang katawan ay puno, at sa isang hakbang, hinabol niya si Li Zengguo. Sa oras na ito, nagkamalay si Li Zengguo sa pamamagitan ng soul power injection. Walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at tumakbo. Masyadong mapanganib na maging malapit sa taong ito, at sa pamamagitan lamang ng paglalayo ng distansya ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Buti na lang at may pakpak, superior pa rin siya sa bilis. Sa oras na ito napansin ng lahat na ang tatlong karakter na battle armor nitong Haitang Dao Luo Ximengshan ay walang pakpak. Sa pangkalahatan, ang dalawang karakter na armor sa labanan ay magkakaroon ng mga pakpak, at ayon sa iba't ibang pangangailangan ng iba't ibang Espiritu Masters, ang hugis ng mga pakpak ay magkakaiba. Ngunit ang mga pakpak na maaaring tumulong sa paglipad ay walang alinlangan na napakahalaga sa Master ng kaluluwa. Kahit na ang isang mataas na antas ng Espiritu Master ay maaaring lumipad, siya ay maaaring lumipad ng mas madali kung siya ay may mga pakpak. Limitado din ang kakayahan ng katawan ng Spirit Master na makatiis sa battle armor.
Walang alinlangan, nagkonsentrar siya ng higit na kapangyarihan sa sandata sa kanyang kamay, at ang sandata na ito ay hindi ang kanyang martial soul. Ang Begonia Daoluo na ito ay walang alinlangan na napakamaalalahanin. Muling dumudulas sa ilalim ng kanyang mga paa, muling sumugod si Haitang Daoluo patungo kay Lezengyo, pinalo ang higanteng martilyo sa kanyang kamay, at muling pinaulanan siya ng bala. Nagulat si Lezengyo, ang kanyang mga pakpak ay patuloy na umaapak sa kanyang likuran, lumilipad sa paligid na parang mga langaw na walang ulo. Pag-iwas sa paghabol ni Xi Mengshan. Ang sitwasyon sa larangan ng paglalaro ay ipinakita bilang isang panig na sitwasyon. Ngunit hindi alam kung bakit, biglang nalaman ni Tang Wulan na medyo kakaiba ang ekspresyon ni Yutian Daoluo Guanyo. Ang ekspresyon sa kanyang mukha sa oras na ito ay naging panghihinayang, at may sarap ng kawalan ng kakayahan. Anong nangyayari dito? Habang lumilipad, pinabagal ni Lezengyo ang kanyang kalaban gamit ang liwanag ng paghatol. Unti-unti na rin siyang nag-relax. Hinahabol pa rin siya ni Xi Mengshan, at walang martial spirit na inilabas sa kanyang katawan. Biglang huminto itong Haitang Daoluo sa gitna ng larangan ng kompetisyon. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, ang higanteng martilyo ni Xi Mengshan ay inilagay sa kanyang harapan, at ang battle armor sa kanyang katawan ay biglang umangat, na nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Sinulyapan niya si Lezengyo sa malayo, at sarkastikong sinabi, "Duwag." Habang nagsasalita siya, isang bilog ng mga singsing na espiritu ang tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay nito, ang mga sanga at baging ay nagsimulang tumubo mula sa kanyang likuran, at isang malaking puting bulaklak ang namumukadkad halos sa isang kisap mata. Siyam na puso Begonia. Ang malaking bulaklak ay nanginginig ng mahina, at isang maputlang kulay rosas na ambon ang biglang namukadkad. Kasabay nito, malinaw na makikita ng isa na ang liwanag ng spirit ring sa katawan ni Xi Mengshan ay halos salit-salit na kumikislap. Ang mga bilog ng halo ay patuloy na kumalat mula sa malaking bulaklak, na kumakalat patungo sa madla. Ang siyam na pusong Begonia, isang makamandag na martial soul, ay pinakamahusay na makontrol. Tama, sa impormasyon ng Tang Sect, itong Haitang Daoluo ay dapat na isang control type war spirit master. Hindi yung assault type war spirit master na ngayon lang nila nakita. Sa kasong ito, halos lahat ng tao ay naaakit. Mabilis na kumalat ang halo sa gilid ni Lezengyo. Huminga si Lezengyo sa panahong ito. Bagamat nasusunog pa rin siya sa loob ng 5 taon, sa wakas ay mas mabuti na ito kaysa dati. Ang liwanag na katangian mismo ay may malakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili. Puro, ang makinang nagintong apoy ay bumaril mula sa katawan, ito ay ang sagradong apoy. Ang anghel sa likod niya ay kasabay ng kanyang figura, at bumaba ang anghel. Ang bilog ng liwanag mula sa Jiexen Haitang ay nahulog sa kanya, at karamihan sa kanila ay nawala sa ilalim ng pag-aapoy ng sagradong apoy. Banal na apoy, ang kaaway ng lahat ng masasamang lason. Bagaman ang pagpigil ng mga lason ay hindi sinasabing 100%, maaari rin itong pigilan ang karamihan sa kanila. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili ni Lezengyo ang Haitang Daoluo. Malaki ang tiwala niya sa sarili niyang paglaban sa lason. Kung tungkol sa bahagi ng pagkalason, iyon ay hindi isang problema sa lahat. Hanggat babalik siya sa Tang Wulan pagkatapos ng laro, mayroon si Tang Wulan ng Yusiang Kilua Immortal Product, isang makapangyarihang fairy grass na nakakapagpagaling ng daan-daang lason, at hindi siya natatakot sa anumang lason. Katulad ni Bishay Zing Yiren, matapos malaman na si Tang Wulan ay may Kilua Tulips, wala man lang siya sa mood na makipag-usap sa kanya. Si Tang Wulan ay isa lamang 100 poison nemesis. Matapos magpalabas ng bilog ng halo, pinanood din ni Haitang Daoluo ang mga pagbabago ni Lezengyo nang may nagniningning na mga mata. Kasama sa kanyang lason ang maraming uri ng mga espesyal na epekto. Sa simula, para sa bawat higit pang spirit ring, isang espesyal na epekto ang pinalakas. At lahat sila ay napakalakas. Kabilang ang matinding pagkalason, panghihina, catamaran, pagkahilo, pagtanda, palpitations ng puso at iba pang katumbas na gamit. Kung makatagpo ka ng isang kalaban na hindi malakas laban sa mga lason, hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano, at ang kalaban ay direktang mapipilya sa kanyang harapan at hahayaan siyang mapatay. Ngunit ngayon ay tila medyo malakas pa rin ang depensa ng kalaban na ito laban sa mga lason. Sumimangot si Haitang Daoluo, at sa sumunod na sandali, isinuot niyang muli ang kanyang sandata sa labanan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nawala rin ang kanyang espiritu sa pagsusuot ng sandata ng labanan. Nakikita ko, si Tang Wulan, na nanunood ng laro sa labas, ay naunawaan sa isang iglap. Bakit ang Haitang Daoluo na ito ay nakasuot ng battle armor na ganap na naiiba sa kanyang dating estilo ng pakikipaglaban? Ito pala ang pangunahing dahilan. Ang kanyang battle armor at martial soul ay hindi magkatugma. Para sa Soul Master, walang alinlangan na ang pinakamahusay na pagpipilian na ang battle armor at ang martial soul ay umakma sa isa't isa, upang palakasin ang kapangyarihan ng kanilang martial soul hanggat maaari sa labanan. Sa makatuwid, ang higit na tungkulin ng armor ng labanan ay protektahan at palakasin ang sarili nitong mga kakayahan sa espiritu. Ngunit ang Begonia Daoluo na ito ay mapanlikha at talagang tumahak sa ibang landas. Ito ay naging mali sa paghatol ni Lezengyo at nagdusa ng malaking pagkatalo nang siya ay umakyat.
Ngayon tila ang pagkawala ng pagkain na ito ay hindi napinsala. Totoo rin ang katotohanan. Ang battle armor ni Haitang Daoluo Shimengshan ay walang kinalaman kay Wan, at maging ang kanyang battle armor ay hindi ginawa ng kanyang sarili, ngunit mula sa isang napakabihirang mana. Isang malakas na sandata sa labanan na minana mula sa isang ninuno ng Temple of War. Bagamat isa lamang itong 3-character battle armor, malapit na ito sa 4-character battle armor sa ilang mga aspeto. Si Shimengshan ay isang control-type War Spirit Master, ngunit siya ay may pangarap na maging isang malakas na attack-type War Spirit Master mula pa noong siya ay bata. Ngunit ang sitwasyon ni Wan ay naging dahilan upang hindi siya maging isang malakas na attack-type War Spirit Master, na naging dahilan upang siya ay puno ng pagsisisi sa lahat ng oras. Sa pagpapabuti ng kanyang cultivation level, ang kanyang battle armor ay umabot din sa level ng 2-character battle armor. Gumawa rin siya ng sarili niyang armor sa labanan sa paraan ng isang Spirit Master sa ilalim ng normal na mga pangyayari upang madagdagan ang kanyang espiritu. Gayunpaman, nang ang kanyang paglilinang ay umabot sa ikapitong singsing, natuklasan niya ang isang problema. Ang siyam na pusong begonia ay kabilang sa pinakamataas sa lahat ng mga makamandag na martial spirit. Ngunit ang epekto ng paggamit ng battle armor upang madagdagan ang epekto ng isang bagay na tulad ng isang napakalason ay hindi masyadong maganda. Pagkatapos ng maingat na mga kalkulasyon, hindi niya inaasahang natuklasan na kung maaari niyang linangin ang antas ng title Daoluo, ang kanyang Nine Hearts begonia ay aabot sa antas ng saturasyon ng lason ng mundong ito. Sa madaling salita, ang pagtaas ng armor ng labanan ay maaari lamang tumaas ang saklaw ng napakalaking epekto nito sa pinakamabuting kalagayan, at hindi maaaring higit pang mapataas ang toxicity. Sa ganitong paraan, tila walang lasa. Lubhang nanlumo si Shimengshan, at hindi mapataas ng battle armor ang combat effectiveness ng Soul Master, na walang alinlangan na makakaapekto sa kanyang kabuoang lakas pagkatapos maabot ang mas mataas na antas. Sa makatuwid, kahit na siya ay lubos na pinahahalagahan sa Temple of War bilang isang Control War Spirit Master, siya mismo ay nalulumbay sa buong araw. Hanggang isang araw, nang bumisita siya sa bodega ng Templo ng Digmaan, natuklasan niya ang kasalukuyang armor ng labanan. Sa oras na iyon, nagdadalawang isip siya kung i-upgrade ang kanyang 2-character battle armor sa 3-character battle armor. Gaano kahalaga iyon? Nang matuklasan niya ang battle armor na suot niya ngayon, nagkaroon siya ng matapang na ideya. Lumiko sa ibang landas. Kaya, iniulat niya ang kanyang mga saloobin sa tuktok ng Templo ng Digmaan ng detalyado. Ang ideyang ito ay walang alinlangan na napaka-bold. Kung mabaigo ito, buburahin nito ang dati niyang 2-character battle armor. Dahil, upang magmana ng isang set ng battle armor, ang kanyang sariling battle armor ay dapat ibigay. Ngunit si Shimengshan ay palaging isang determinadong tao, siya ay labis na iginigiit sa kanyang sariling mga ideya. Sa huli, sa desperasyon, nakipag-usap si Hanhai Daoluo Chen Zinji kay Yutian Daoluo Guanyu at nagpas siyang suportahan ang kanyang ideya at hayaan siyang subukan. Pagkatapos ng lahat, sa Templo ng Digmaan, mayroon pa ring maraming mga sandata sa labanan na naiwan ng gayong mga ninuno. Kung magagawa ang landas na ito, magkakaroon pa rin ito ng malaking antas ng benepisyo para sa paggamit ng mga mapagkukunan sa Temple of War. Kaya, sinubukan ni Haitang Daoluo Shimengshan. Ang resulta ng pagtatangka ay masasabing tagumpay, ngunit masasabi ring hindi kumpleto. Talagang nagtagumpay siya sa pagmamana nitong battle armor, at nagawa rin niyang ganap na ipakita ang kapangyarihan ng battle armor na ito at gumamit ng malakas na kapangyarihan sa opens iba. Gayunpaman, dahil ang set ng battle armor na ito ay hindi ginawa para sa kanya, kapag ginagamit niya ang set ng battle armor na ito, ang battle armor mismo ay sasalungat sa kanyang martial arts, na nagdulot ng malaking problema. Sa makatuwid, ang huling resulta ay hindi niya magagamit ang battle armor kapag gumagamit ng martial arts, at kapag gumagamit ng battle armor, hindi niya magagamit ang martial arts. Ganito ang nangyari sa nakaraang eksena. Ang pinakamakapangyarihang bagay sa kanyang battle armor ay ang tatlong combo sa harap. Maaaring hindi makatiis ang tatlong explosive power na ito kahit na magsagawa ng frontal round si Extreme Daoluo. Nang ang set na ito ng 3-character battle armor ay ginawa, ito ay nasa direksyon ng matinding lakas. Sa pagsasalita tungkol dito, ang producer ay nagmula sa Tang Sect. Kaya naman, medyo napahiya si Haitang Daoluo matapos mabigang ganap na talunin ang kalaban sa unang tatlong suntok. Kahit na ang kanyang bilis ay hindi masama, siya ay medyo mas masahol kaysa kay Le Zhengyo, na may mahusay na kakayahang lumipad. Lumikha ito ng sitwasyon sa kamay. Hindi siya kailanman bibigyan ni Le Zhengyo ng pagkakataon na maging malapit. Kumikislap sa paligid, nasusunog na mga lason na pumapasok sa katawan. Kahit na si Le Zhengyo ay nabalisa at naapektuhan sa isang tiyak na lawak, maaari pa rin niyang pigilan ang kanyang kalaban na makahabol. Unti-unti, nakita rin ni Le Zhengyo ang problema ng kabilang panig. Hindi mo kayang abutin ang sarili mo. Kahit na napakabangis ng attack power ng lalaking ito, ano ang magagawa niya kung hindi niya ito maabutan, at ang pag-atake ay hindi nahuhulog sa kanya. Sa ganitong paraan, mas maayos ang kanyang kalagayan. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at tumingin si Le Zhengyo kay Shimengshan sa ibaba, at nagsimulang magbago ang kanyang ekspresyon.
Dahil hindi siya maabutan ng kalaban, hanggang sa long-range attack power ang pag-uusapan, kaya pa niya. Pagkatapos ay mayroong digmaan ng Autry-Sion. Hanggat kaya mong tiisin ang kalungkutan, huwag maging pabaya at huwag magpahinga. Tapos ang mananalo sa huli ay siya pa rin ang sarili niya. Okay, sumuko na ako. Nang si Lezengyo ay nagkaroon lamang ng ganoong taon sa kanyang puso, huminto si Shi Mengshan. Hindi niya naabutan ng kalaban, at kailangan niyang bambahin ng banal na liwanag ng kalaban. Siyempre, naintindihan din niya kung ano ang resulta. Sa pagkakataong ito, hindi siya nawalan ng lakas, ngunit sa pagpipigil. Baguhin sa isang kalaban na hindi maaaring labanan ng lason, o hindi maaaring maging mas mabilis kaysa sa iyong sarili. Natatakot ako na matagal na niya itong panalo. Sa ngayon, Shrek, 3 panalo at 1 talo. Nang si Lezengyo ay nakababa sa lupa, ang kanyang mga mata ay nasa haitang Daoluo pa rin, tinapik niya ang kanyang dibdib at nakahinga ng maluwag. Bagamat nanalo siya sa larong ito, medyo nakakahiya na hindi pumunta sa malayo. Kung ikukumpara kay XCXC, nakakahiya siya. Wala sa mga natutunan niya ang maipapakita. Oo nga, nang bumalik siya sa kanyang mga kaibigan, sumaan daw si XCXC. Shut up! Binabalaan kita. Tinitigan siya ni Lezengyo ng masama. Hinawakan ni XCXC ang kanyang ilong at galit na sinabi, nandito ako para aliwin ka. Nakakasawa kang makita ka. Galit na sinabi ni Lezengyo, kinaaliw mo ako. Halika, hindi ako naniniwala. Siguradong naparito ka para pagtawanan ako, iniiwasan ang mga manunood, hinahabol na parang langaw na walang ulo, at binugbog ng daga, tama ba? Nag-thumbs up si XCXC sa kanya, you can say it yourself. Tama, nag-improve ka na naman, at mas kilala mo ang sarili mo. Ikaw, galit na galit si Lezengyo. Kung hindi lang dahil sa injury ngayon, talagang gusto niyang labanan ang lalaking ito. Bagamat hindi siya sigurado kung kaya pa niyang talunin si XCXC. Hindi man lang lumingon si Tang Wulan, matagal na siyang sanay sa pagtatalo ng dalawa. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa templo ng digmaan. Nang si Haitang Daoluo ay naglakad pabalik sa team, natural na walang magsasabi ng anuman tungkol sa kanya, ngunit para sa buong Temple of War, ang mukha na ito ay medyo nakakahiya ngayon. Sa sandaling ito, isang tao ang lumabas sa Shrek Academy, at ito ay ang Hercules A. Room na sabik ng sumubok. Lumabas ang isang Room habang hinahawakan ang kanyang kalbo na ulo, na hindi nag-iisip, gusto kong haminin, ang unang Diyos ng digmaan. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang lahat ng naruroon ay na-refresh. Ang unang Diyos ng digmaan. Ayon sa orihinal na hula ng Temple of War, dapat na handang sumuko si Shrek. Halimbawa, maaaring wala silang makakaharap kay Yutian Daoluo, ang Ultimate Daoluo. Hanggat ang isang Spirit Master na may mahinang lakas ay ginamit upang harapin si Yutian Daoluo at sumuko, ayos lang. At may pagkakataon pa si Tang Wulan na hamanin ang una o pangalawang Diyos ng digmaan. Ngunit hindi niya inaasahan na hahamunin ni Tang Wulan ang No. Isang God of War ng ganoon kaga, at hindi siya iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na malamang na mapunta ito sa dulo, si Tang Wulan mismo ang humahamon kay Yutian Daoluo Guanyo. Hindi nilayo ni Shrek na gumamit ng napakaraming kasanayan upang harapin ang hamon ng templo ng digmaan sa pagkakataong ito, ngunit upang labanan ng direkta. Hindi rin inaasahan ni Tang Wulan na lalabas agad ang kuya. Ayon sa plano, dapat munang kompletuhin ito ng iba pang 6 na Shrek 7 Devils, at para masigurado na makapasok kami bago ang turn ni na Aerong at si Majinchi. Ngunit sa oras na ito, ang Hercules ay halatang hindi mapigilan. Ang unang Diyos ng digmaan ay lumabas at naglakad papunta sa parang. Kalmado ang ugali ng lalaking ito, mukhang mahigit 40 taong gulang na, at simpleng mukha. Shrek Academy, Aerong, Title, Ontology. Walang pagdadalawang isip na sinabi ni Hercules Aerong ang kanyang pangalan. Nang sabihin niya ang mga salitang title body, nagkaroon ng kaguluhan sa Temple of War. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng titulong ito, na ang ibig sabihin ay ang pamana ng isa sa pinakamalakas na sekta sa mundo. Tanging ang mga sect masters ng mga nakaraang dinastiya ang karapat-dapat na magkaroon ng titulong ito. Ontolohiya Daoluo Aerong. Temple of the God of War, ang unang God of War, Aurui, title, Haori. Haori Daoluo Aurui. Ang pagkakaroon ng unang Diyos ng digmaan sa Templo ng Digmaan, pangalawa lamang sa pagkakaroon ng ilang mga master ng bulwagan. 78 antas na Super Daoluo. Ang distansya sa antas ng limitasyon ay isang hakbang lamang ang layo. Ang tunay na nangungunang powerhouse sa Temple of War. Ang pangunahing katawan ng Daoluo ay nasa Shrek din, na hindi malinaw sa War God Temple noon. At ang anunsyo ni Aerong ngayon ay walang alinlangan na nangangahulugan ng relasyon sa pagitan ng Ontology Sect at Shrek Academy. Bagaman ang sekta ng ontolohiya ay tumanggi, ngunit para sa mga sektang ito na minsang nang ibabaw sa mainland, ang payat na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa kabayo. Sa kanyang suporta, kinakailangan para sa Temple of War at maging sa buong Federation na muling bigyang kahulugan ng Tang Sect at Shrek Academy. Hinawakan ni Aerong ang kanyang malaking kalbo na ulo, ngunit sa halip na tumingin kay Haori Daoluo sa kabilang banda,
tumingin siya kay Haitang Daoluo Shimengshan, na dati ay umatras mula sa larangan ng paglalaro. Huminga ng malalim, ang kanyang mga mata ay biglang naging seryoso at nakatuon kaysa dati. Upang ang hininga ng buong tao ay nabawasan para dito, at ang karaniwang katigasan ay mas mababa, ngunit ito ay mas malalim. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Tang Wulan si Airong sa ganitong estado ng ugali. Noon pa man ay alam niya na ang kanyang nakatatandang kapatid ay isang matalino at hanggal na pag-iral. Sa ibabaw, siya ay pabaya, ngunit sa katunayan siya ay napakatalino. Katulad noong siya at si Sima Jinchi ay hinimok ng mga taktika ni Tang Wulan sa Blood God Army, mabilis na naunawaan ni Airong kung ano ang nangyayari, at binanggit pa niya ito kay Tang Wulan ng pribado, ngunit hindi niya sinabi sa harap ni Sima Jinchi. Kung sino man ang hahatol sa ontolohiyang Daoluo na ito mula sa ibabaw, hindi malayong magdusa ng pagkatalo sa harap ng isang ito. Isang malabong ngiti ang sumili sa kanyang mukha, at bahagyang napabuntong hininga si Airong, itinukod ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, at sa tuwing kumikislap ang liwanag sa kanyang mga mata, mababaliw ang hangin. Gaano katagal na, siya ay nasa 30s na sa taong ito, at siya ay nasa 40 taong gulang na. Gayunpaman, hindi pa siya nakatagpo ng isang babae na maaaring magpatokso sa kanya. Alam niya ang sarili niyang negosyo. Iba ang katawan niya sa mga ordinaryong tao. Mula sa isang maagang edad, nagsanay siya sa espesyal na pamamaraan ng paglilinang ng paaralan ng ontology. Para sa mga normal na babae, siya ay masyadong malakas. Sa madaling salita, wala siyang paraan ng pakikisalamuha sa mga normal na babae. Kung hindi, ito ay malamang na nakamamatay sa kalaban. Sa sandaling ang dalawang tao ay mapagmahal, hindi nila mapipigil ang kanilang lakas, at maaari pa nilang durugan ang isa't isa hanggang mamatay. Kaya naman, si Airong ay laging gustong makahanap ng isang malakas na babae para maging asawa niya. Ngunit, maging matatag, magmukhang pangit. Guwapo pero hindi maganda ang katawan. Sa kanyang mga mata, kahit isang napakatigas na babae tulad ni Yuana Yahui ay hindi niya nagustuhan. Ang gusto niya ay ang uri ng figure ay dapat na malakas, at ang katawan ay dapat na malakas. Kaya, ngayon nang makita niya si Shimengshan na matangkad, matipuno pa nga, pero mas pinong mukha. Agad naman siyang napalingon. Bukod dito, ito ay nararamdaman ng kaunting pag-ibig sa unang tingin. Gawin natin mamaya. Ikan-away ni Airong ang kanyang kamay sa tapat ng Hautian Daoluo Aoroy. Nagulat si Aorui, ngunit hindi pa nangyari ang ganoong sitwasyon. Hindi mo ba gagawin ito pagdating mo? Ano ang gagawin nito? Umawang ang mga labi ni Airong, at kinausap niya ang unang Diyos ng digmaan, Lao Ao, may itatanong ako sa iyo. Ang ikapitong Diyos ng digmaan sa Templo ng Digmaan, iniisip ko kung may asawa na siya. Matandang Ao. Napaawang ang bibig ni Aorui. Naisip ko, pamilyar ba ako sa iyo? Kahit ilang Hallmasters ay hindi ako tatawagan yan. Anyway, ako rin ang unang Diyos ng digmaan. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ito, ang taong katapat niya ay kung tutuusin ng Ontology Sect Master, ang kontemporaryong Ontology Daoluo. I really want to say this kind of close address, parang hindi naman big deal. Kaya kung tanggapin mula sa puso. Ang lahat ay pareho, mas kayang tanggapin ang pagkilala ng mga tao sa parehong antas sa kanilang mga puso. Gayunpaman, tinanong ng taong ito si Shimengshan kung ano ang hindi niya ginawa noong nagpakasal siya. Mukhang may childhood sweetheart, at nang maglaon ay naisip na siya ay napakalaki, kaya siya ay naghiwalay. Walang malay na sabi ni Aorui. Pagkatapos magsalita, medyo nagsisi siya. Ito ay dapat na personal na kapakanan ni Shimengshan. Pagkarinig nito, nagliwanag ang mga mata ni Airong at nagmamadaling nagtanong, kung gayon hindi na niya ito hinanap. Sinabi ni Aorui, ito ay privacy ng mga tao, at hindi ko na masasabi pa. Sabi ni Airong, Kuya Ao, nakakainip ka ng ganito. Sabi mo, bilang unang Diyos ng digmaan, dapat kang magmalasakit sa iyong mga kapatid. Sa tingin ko, itong Haitang Daoluo ay dapat nasa parehong edad. Ito ay mga 40 taong gulang. Wala kang kapareha sa edad na ito. Hindi mo ba iniisip na siya ay nag-iisa? Hindi, maaari kang ituring bilang itang Daoluo sa unang tingin mo lang. Tumalikod at gumawa ng pagkakataon para sa atin. Napatingin si Vast Sky Daoluo sa lalaking nasa harapan niya na medyo natulala. Parang sabi niya, nandito ka ba para magpatawa? Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kabilang partido ay isang kontemporaryong ontolohiya na si Daoluo, malamang na kailangan niyang gawin ito kaagad. Ang lahat ng mga Diyos ng digmaan sa Templo ng Digmaan ay pinamagatang Daoluo. Makapangyarihan sa antas ng title Daoluo, lahat ay may sariling mundo. Kahit na siya ang numero 1 Diyos ng digmaan, hindi siya maaaring makialam sa iba. Higit pa rito, napakalamig ng personalidad ni Shimengshan. Bukod dito, ang iyong Shrek Academy ang naririto upang hamunin ang Templo ng Digmaan. Sa isang diwa, kapag magkaharap pa ang dalawang panig, hindi ba nararapat para sa iyo na magmungkahi na habulin ang ating Diyos ng digmaan sa panahong ito? Gayunpaman, sa oras na ito, seryoso ang mukha ni Airong. Mukhang hindi partikular na angkop para sa iyo na hayaan siyang sabihin ang mga salita ng pagtanggi. Bukod dito, tulad ng sinabi ni Airong,
ang sitwasyon ni Ximengshan ay talagang mahirap hanapin, napakahirap hanapin. Ang pinamagatang Daoluo ay isang matipunong figure at isang mas matandang lalaki. Gaano kadaling makahanap ng taong nakakatugon sa mata? Walang malay, lumingon si Ao Rui at sumulyap sa direksyon ni Haitang Daoluo. Sa oras na ito, si Ximengshan ay nakapikit, iniisip ang tungkol sa nakaraang labanan, na nagbubuod ng mga nadagdag at natalo, kaya hindi niya nakita ang kanyang tingin. Hindi niya ito nakita, ngunit nakita ng ibang mga Diyos ng digmaan. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga Diyos ng digmaan ay may isang uri ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ano ang ginagawa ng boss? Walang nagawa ang dalawa na para bang nakikipag-usap pa sila. Hindi ba narito ito upang hamanin? Paumanhin, hindi kita matutulungan sa ilalim ng pangunahing katawan. Kung talagang gusto mong habulin ang Haitang Daoluo, kailangan mong mag-isa ng pagsisikap. Wala akong maibibigay na balita sa iyo. Naisip ito ni Haori Daoluo at nagpasya na hindi pa rin niya ito mababago sa ngayon. Ang balita ni Duo Ximengshan ay sinabi kay Airong. Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon na magkita ang lahat. Kahit na si Airong ay isang kilalang tao, mahirap sabihin kung siya ay angkop para kay Ximengshan. Sumimangot si Airong, Lao Ao, kung ganito ka, hindi na ako maawa. Halos pumikit si Haori Daoluo. Sino ang gumamit ng iyong kamay para magpakita ng awa? Si Lao Su ay isang level 98 Super Daoluo, okay. Sasabihin ko sa iyo kung maaari mong talunin ito. Tungkol sa pang-aalipusta ng kalaban, itong Haori Daoluo na ito ay hindi napigil ang humagulgol, huwag kang maawa sa iyong mga kamay, mangyaring ilabas. Okay, pagkatapos ay mabubusog kita. Ngumuso si Airong at biglang humakbang pasulong. Bago naisip ni Ao Rui ang pagiging awkward ng nakaraang pahayag na ito, isang walang kapantay na aura ang lumabas sa kanyang katawan na si Daoluo Airong. Boss, boss. Ang kakaibang boss ay tumataas na parang isang Sanskrit na kumakanta. Isang patong ng malaking ilaw na gulong ang biglang lumiwanag mula sa likod ni Airong, at ang magaan na gulong ay ipinakita bilang isang bilog, na parang ito ay laban sa kanyang background. At nang umangat ang magaan na gulong na ito, ang walang kapantay na chi ng dugo ay biglang nag-spray sa kanya. Sa isang iglap, ang buong site, na parang magma drilled mula sa lupa, ay naging sobrang init. Sa cultivation days ng Haori Daoluo Auroi, sa sandaling ito, naramdaman niya ang dugo sa kanyang katawan na parang kumukulo. Hindi masabi hindi komportable. For more videos, please like, share and subscribe.